minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hulyo 2, tuig 2022. Sa mga kabombo live nga malantaw ang Bombohanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatiya live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang chairman sa Western Visayas Transport Cooperative, may pathag tuhoy sa pahayag ni Mr. Leody Lara, ang vice chairman sa Panay Transport Cooperative. May kang tanan sa sining statement kagapon ni Mr. Lara nga naghando si Mr. Parcon sa tubang sa LTFRB officers. Batta sa nga nagabalik, ini sila kang nag-istoryanay nga duwa na lamang sila. Duway man kunogin tuman ang ginkasugtan sa atubang sa mga opisyal sa LTFRB. Dugang pa nga mga balita diri sa aton siniyang pagpangalagad. Budol-budol may nagkalain-lain sini nga pamaagi agod magpangabiktima. Tanan na lang himuon mapakilala nga siya ang tawag sigani ang manager sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Manager sa kung ano man iyang bangko, nagdaog ikaw, no? May raffle, no? Tapos may mga himata ikaw nga na disgrasya, kinahanglan ng kwarta kayo pirahan subong. May mga nagapakilala man iyang miyembro sang rebelde sini nga grupo kag nagapang extort. Tanan-tanan na lang banwa nga mga modos pamaagi agud to nga makapangwarta. Ang ginahimo nila ang mga pangalan sang aton sinong opisyales, just like alkalde, congressman, gobernador, chief of police, ICPO director, IPPO director, ginagamit na ni sa mga miyembro sang budol-budol agod nga makapangwarta gid lamang. Di kumbaga lumang tugtugin na ni, pero sa gyapon damo ang nagakabiktima. Dugang pa nga pagpangalagad ukon mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Latest update, may mga suspitsado na may mga nagkaladak pa na sa sining pagpangawat sa bahin naman iya sang probinsya sa Iloilo. Duha ka mga kabanwahanan ining records may nadugang pagidbala atong sa pututan kag sa alimul or stigbawan. Dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita diri sa aton sining pagpalayag. Istoryahan naton bala ining rules of succession. Sa aton sini karon nga pagpangalaga diri kon sa diin applicable ang rules of succession. Kay may pipila karon iya ka mga instances, may mga sirkumstansya nga daw kasubong iya banwa ginabali wala ining rules of succession. Sarang bala ini nga i-bypass sang mga opisyal sang isa iya ka local government unit. Istoryahan ta na diri sa pagpalayag sa Bombohanay sa Udto. Check tanay pinakauling lakat sang panahon. Kaupo naman sa kay Sir Rafi Tapales. Sir Rafi, si Bombo Chama yung Udto. Ayos, mayong Udto sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Hulyo 2, 2022. Ang Tropical Cyclone Bulletin number 8, final bulletin sa Bagyong Doming na nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Sa subong ara siya sa coordinates 25.1 degrees north, 130.3 degrees east. May kabaskugod sang hangin na 85 kilometros per oras. Malapit sa sentro,
gastenes tubtob 105 kilometros por oras, kag paday nagahulag north-northwestward sa kada sigo na 30 kilometros por oras. Walang direktang epekto sa Western Visayas na maka-experience sa may pagalom-galom tubtob sa magalom mga kalangitan. May mga isolated na pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilatog sa mga localized thunderstorms, mahina tubtob kasarangang hangin, halin na bagat na nasidlangan, kag nabagat na magapabilin sa Western Visayas, kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan, mga pagbalot. Temperatura subong na adlaw, magalin sa 25 tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak alas 5:31 sa aga, magatunod karon sa hapon alas 6:16. Yan ang latest update sa panahon na lindari sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong udto. Mayo ni good news ti Sir Rafi nga nakagwa na si atong bagyo adri sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility, but lauman ta bala over the weekend mangin manayan-ayat na chimpota. Ayas, manayan-ayang panahon naton sa subong na adlaw. Pero expect din yung mga isolated na pag-ulan, bungay na, tugay na sa mga localized thunderstorm. Sir Rafi, thank you so much. May udto dira liwat sa inyo. Okay, welcome. Ayong udto sa tanan. There you have it, si Sir Rafi Tapales, nagikan karon sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station. Spektaron ta, mangin manayan-ayaton sini nga panyempo over the weekend. Sa aton man sini karon nga mga palamati. Ang oras diri 57 minutos na nakaligad karon sa takna sini iya nga las sa 11. Ang LPTRP suspend umpisa kagapon sining adlaw, temporaryo kag ini sandig man iya sa sentimiento sa nga mga stakeholders. May 45 días agod iya nga magplastar, no? Kag magpatigayon sa nga nagakigo sa nga konsultasyon sa mga stakeholders tuhoy sa implementasyon sa LPTRP. Istoryanta na dugang karon anong pahayag sa pila pa diri ka mga transport cooperative. May kantanan sa lihok karon sa aton siniiyang alkalde nga temporaryo anay isuspend ini. Kag iban pagid karon nga mga balita kag impormasyon panumbalikan naton ini sa padayon nga pagpalayag sa Bombohanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nagakaon ka man bala sang tufo, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling Sa sensations. anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon na Sabado, Hulyo 2, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Mga motorista makakahinga ng bahagya dahil sa inaasahang rollback ng presyo ng kada litro yan ng diesel, gayon din sa gasolina sa susunod na linggo. Samantala naman, bagong talagang kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Enrique Manalo humingi pa ng ilang araw para tapusin daw ang ilang trabaho sa dating pwesto ayon naman sa Malacanang. Mga bagong cabinet members naman pinagbilinan ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan na ang agresibong hakbang sa kanilang mga tanggapan, habang ang pagkumpleto naman sa gabinete dumadaan pa rin sa ilang pagsusuri.
Samantala sa police report naman, simbahan doon sa lungsod ng Iloilo abay nilooban ng magnanakaw yung laptop at camera na ginagamit sa kanilang live streaming sa misa abay natangay. At sa international news tutukan, nasa 21 katao nasawi matapos ang missile attack ng Russia malapit sa may Odessa, Ukraine. Sa sports balita naman, NBA champion na Golden State Warriors binitawan ng 3 mga players para naman sa ibang team. Ang Utah Jazz center na si Rudy Gobert abay na trade patungo naman ng Timberwolves. At live nationwide worldwide via satellite, Masabang Mo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, makakahinga ng bahagya ang mga motorista sa susunod na linggo dahil naman sa inasahang magkakaroon ng rollback ang presyo nga ng kada litro ng diesel, gayon din sa gasolina na posibleng walang paggalaw o maaring magkaroon ng bahagya lamang tapyas daw sa presyuhan. Sa fuel price forecast ng kumpanyang Unioil Petroleum Philippines, para sa kanila, doon daw sa kanilang na-monitor na July 5 hanggang July 11 trading days, posibleng magkaroon ng rollback na 2 pesos 80 sentimos hanggang 2 pesos 90 sentimos kada litro naman sa krudo. Habang inasa naman na bahagya lamang matatapyasan ng 10 sentimos kada litro sa gasolina o posibleng hindi raw magbago. Epektibo nung nakalipas na araw ng Martes, June 28, nagtaas nga ang mga kumpanya ng langis sa presyo ng gasolina una rito ng 50 sentimos kada litro at 1.65 sentimos naman kada litro sa diesel. Bunsod dito ng tinatawag na year-to-date fuel price adjustment ay mayroong net increase na 30 pesos na kada litro sa gasolina at umaabot na ngayon sa 45 pesos and 90 centavos kada litro naman sa diesel. Samantala sa data naman mula sa Department of Energy, sa katapusan ng Hunyo, ang presyo ng gasolina ay pumapalo na raw ng 77 pesos and 90 centavos hanggang 89 pesos and 61 centavos sa ilang lugar sa Quezon City na mga gas station. At yun na rin sa Metro Manila nga yan, kung saan nga ay nasa pagitan naman ng 86 pesos and 65 centavos hanggang mahigit na 91 pesos ang kada litro ng diesel sa lungsod ng Maynila. Bagamat yung nababanggit na mga presyuhan na kanina sa ilang kumpanyang langis ay estimate pa lamang yan. Dahil sa dating pa na Lunes talaga ng hapon ay magtatakda ang mga kumpanyang langis ang eksaktong presyuhan ng kada litro na ipapatupad naman pagsapit ng araw ng Martes. Narito pang dagdag na paliwanag ni Atty. Rino Abad, ang direktor ng Department of Energy Oil Management Bureau sa panayam ng Bombo Radio. Well, ang ating naobserbahan nung 4 na nakarang araw na yung trading days natin, ang suma total po nung diferensya na nakita natin compared to last week, ngayong week ay umaabot lang ang gasoline ng pagbaba sa Min of Platts Singapore, yung international trading price, ng around 50.55 US dollar. Hindi nga siya nakaabot ng $1 per barrel. Pero dun sa case ng diesel, umabot po tayo ng 9. And kerosene ay umabot tayo ng almost $10 per barrel. So, nang mai-compute po natin yung paghina naman ng ating forex, yung Philippine peso compared to US dollar, tuloy-tuloy last week hanggang ngayong week bumababa po tayo ng around 0.53 or 53 centavos compared to US dollar. So, yung maliit na baba ng gasolina na around 0.55 US dollar per barrel, more than na offset po siya nung paghina ng peso natin at nagkaroon tayo ng konting sa computation, sa estimate natin na magkakaroon tayo ng konting pag-increase. But this should be less than 1 peso. Pero dun sa laki ng binaba ng diesel and kerosene na sinasabi ko na halos 9 to 10 US dollar per barrel, hindi na kayanan i-offset ng paghina ng peso sa laki ng mga binaba na yan. Magkakaroon po tayo ng rollback pa rin sa diesel and kerosene from 2 to 3 pesos next week. Alright, yan pa rin ang bahagi ng pagpapaliwanag sa Bombo Radio Philippines ni Atty. Rino Abad, ang direktor ng Department of Energy Oil Management Bureau.
Sa iba namang mga balita, update sa Bulkang Bulusan dahil nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 15 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras. Base sa bulletin ng PHIVOLCS, nagbuga ang nasa kabuang 724 na tonelada ng sulfur dioxide ang bulkan. Hindi naman masukat ang taas ng plume na ibinuga ng bulkan dahil ito sa natatakpan ng ulap ang naturang bulkan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa Alert Level 1 o Low Level Unrest ang Bulkang Bulusan. Kung kaya't nananatili na ipinagbabawal naman ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius mula sa Permanent Danger Zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa 2-kilometer Extended Danger Zone at paglipad ng anumang mga aircraft malapit doon sa may tuktok ng bulkan. Paalala naman ng PHIVOLCS na posible pa rin ang biglang pagputok ng steam o phreatic explosion mula sa Bulkang Bulusan. Samantala, bago tayo magpatuloy, makakasama natin live nationwide, worldwide via Zoom. Siya po ang chairman ng Transport Coalition. Ang tinaguriang pong grupo ito ay Manibela, si Mr. Mara Valbuena. Mr. Valbuena, si Bombo Elmar ang iyong kasama, aking partner si Bombo Everly. Magandang tanghali. Kumusta na po kayo, Sir Mar? Magandang tanghali po, Sir Elmar. Magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-tubaybay. Okay, nababalita nga bulak kahapon hanggang ngayon itong panibago na namang oil price hike, mababa pero meron din namang adjustment pagbaba. Sa itinatakbo ngayon itong lingguhan na lamang nating inabangan Mr. Valbuena. Kumusta po ang grupo ng mga jeepney drivers and operators, mga PUG, Mr. Valbuena? Sir Elmar, sa ngayon po, kahit papaano talagang lumalaban tayo para po makasurvive sa pang-araw-araw yung ating pamilya. Kahit po napakamahal po ng presyo po ng langis po ngayon. Opo, nitong nakalipas na araw, nag-ano siyang LTFRB ng 2 pesos na dagdag sa pamasahe. Kumusta po? Ito ba igigit pa ng ilang mga transport group na magdagdag pa? O in the meantime, okay muna para sa inyo po, 2 pesos na idinagdag po, Mr. Valbuena, sir? Sir Elmar, kahit pa po, nakadagdag kami ng 160 pesos, 150 to 160 pesos per day para po doon sa 10 ikot. Kung kakayanin po na makakasampu kami, kasi matatandaan po natin na galing na po sa 10 piso, nadagdagan lamang po talaga ito ng piso. Kung makikita natin yung presyo po ng diesel, malayong-malayo pa po doon sa in-increase na pamasahe po sa ating mga pampublikong sasakyan. Alright. Ang sinasabi kasi ngayon na marami nung huli kayong makapanayam namin, ang sinasabi marami nang tumigil na mga kasama nyo na mga drivers, mga operators. Ang gobyerno susulong din naman nila na meron silang ayuda. Sila ba'y maasahan na babalik sila, dadami pa yung ating mga jeepney drivers? Dahil sa nagbabalik na tayo sa new normal, marami nang mananakay. So ang nakalipas na mga buwan, linggo, kulang yung ating mga transport sector na pumapasada. Kumusta po, Sir Mar? Sir Elmar, marami po talagang hindi pa rin nakakabalik kasi depende po doon sa ruta, depende doon sa lugar, at depende po doon sa mga gasolinahan po kung magkano po yung itinaas. Kasi may mga lugar po talaga na sobrang taas po ang diesel, hindi po talaga kinakaya. Kasi lalo po ngayon na may mga lugar po tayo na kokonti pa ang pasahero. Talaga pong tumigil po yung ating mga kasamahan. Ano bang na-monitor mo dyan sa mga operators, mga drivers? Nabahagingan ba sila nitong sinasabi ng LTFRB, ng DOTR, na ayuda para sa transport sector, Mr. Valbuena, sir? Sir Elmar, kung matatandaan po natin, naglabas po ng listahan ng LTFRB, pero po wala naman po pala itong pondo ayon po sa Land Bank. Puro listahan lang po yung ating nakuha. Ang sabi po ng Land Bank, balikan na lamang po namin at yung card lamang po ang ibinigay pansamantala.
So yun po yung nakadagdag po doon sa hirap po ng ating mga drivers at operators na talaga pong pasanin po yung sobrang bigat po ng presyo po ng diesel sa ngayon. Ang aking co-anchor may paglilinaw po sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Go ahead. Yes, Mr. Valbuena, maliban po dito sa nagtataasan po yung mga presyo ng produktong petrolyo, na apektado nga po itong transport sector, ano naman po ang epekto po sa inyo? Ito po nga extended na libre po nga bus carousel dyan po sa Maya EDSA, Mr. Valbuena. Ma'am, kasi kung yung EDSA carousel po ang titignan po natin, siguro maganda po yung strategy na ginawa ngayon ng gobyerno dahil po wala naman pong kakompetensya yung EDSA carousel. At saka po ang pakiusap natin sa kanila, ang panawagan natin na sana po yung tamang pagpapasahod on time at sana po wala pong delay para naman po yung pagsiservisyo ng ating mga drivers, conductor at ang operator hindi din po maantala kasi kung titignan po natin yung libreng sakay, ang operator po ang pumapasan po ng pag-aabono nito. At kung wala pong pang-abono, yung pong ating mga kasamahang driver at conductor, wala po talagang maiuwi kapag po ganun ang nangyari. Naku, siyempre bago na yung administrasyon natin, sana po ay magkaroon ng kakulang tulong pa ng sapat. At dahil meron rin tayong bago sa transport sector, yung DOTR at maging LTFRB sa bagong pinuno po ng ating pamahalaan. Marami pong salamat, Chairman of the Transport Coalition ng Manibela. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Mara Valbuena, sir. Magandang tanghali po sa inyo at mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat din po, mabuhay din po kayo. Dagdagan namang balita, kinumpirma ng Palasyo Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DFA Secretary Enrique Manalo. Gayunpaman, sinabi naman ng PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles na bagamat nakapanumpa na sa pwesto ngayong araw, ay humingi pa si Manalo kay Pangulong Marcos ng ilang mga araw para ayusin ang ilang trabaho nito sa dati niyang pwesto. Natapos kasi kahapon ang termino ni Manalo bilang permanent representative to the United Nations, subalit may mga ilan pang bagay ito umano na kailangang maisaayos. Tulad ng isinasaad nga sa kanyang accomplishments bilang batikang career diplomat, inaasahan ng palasyo na magkakaroon ng magandang development sa patuloy na paggigiit ng Pilipinas sa ating karapatan sa mga teritoryo ng bansa, tulad na lamang yan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea sa pamumuno ni Manalo. Samantala naman, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na kinasuhan na ang nasa 22 tauhan nga ng National Police o kinaman ay Philippine National Police na nasa ilalim ng NCRPO na sangkot umano sa questionabling pagkamatay ng ilang high-profile inmates doon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa New Bilibid Prison. Mula nung buwan ng Mayo hanggang Hulyo ng taong nakalipas na 2020, nasa 8 ng mga high-profile nga ng mga bilanggo yung nasawi doon mismo sa loob ng Bilibid Prison. Kabilang dito yung mga convicted drug lord at mga kilala na mga pangalan doon po naman na si Amin Buratong, maging itong ilang Chinese drug lords, itong si JB Sebastian. Dito kay NBI Director Eric Distor, kanilang isusunod na ipepresenta yung mga ebidensya na at ipubayad na lamang doon sa mga prosecutors ang susunod na mga gagawing pag-uusit o mga pagdinig. Bagamat narito inihag nga ng Bureau of Corrections na namatay na sabing mga bilanggo dahil daw sa COVID-19. Subalit na-discover nga dito sa unang inilabas na investigasyon ng NBI na mayroong criminal intent di umano sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Git naman ng NBI spokesperson and Deputy Director na si Ferdinand Lavin na base sa agents ng Death Investigation Division, mayroon anyang sistema o pamamaraan para palabasin na namatay ang mga bilanggo sa COVID-19 para umano pagtakpan ang totoong dahilan ng kamatayan ng mga ito. Sinabi rin ng NBI, mayroon daw silang nakalap na testimonya mula sa ilang mga testigo at inconsistent records mula sa Bureau of Correction, NCRPO at maging naman sa isang ospital dyan sa loob ng Bilibid Prisons. Samantala muna mga bagong cabinet members, abay pinagbilinan po ng Pangulong Marcos. Yan iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito.
Kabi-kabila na rin ang aktibidad ng mga bagong miyembro ng gabinete na bubuo dito sa Marcos administration o Marcos cabinet. Bagamat hindi pa totally kumpleto ang hanay ng mga miyembro ng gabinete, yung mga kalihim ng Marcos administration ay kumikilos na rin yung mga naitalaga na mga kalihim at sumabak na rin sa kani-kanyang trabaho itong mga bagong miyembro ng gabinete. At katulad na lamang ni Trade Secretary Alfredo Pascual kung saan ay nagkaroon na ng proper turnover and ang latest na statement niya ay yung pagtutok ng kanilang tanggapan sa micro, small and medium enterprises kung saan ay pangunahin ang target nila ay yung manufacturing sector at exportation sector na makakatulong para sa paglakas ng ating ekonomiya. Doon naman sa panig ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ngayon ay itatalaga naman sa MECO ay nagkaroon din ng proper turnover na at yan naman ay sa katauhan ni Secretary Bienvenido Laguesma. At dito, dahil dati rin naman sa naturang opisina, naging madali na lamang yung mga proseso dahil hindi na kinakailangan pa na ipaliwanag ni Secretary Bello yung kanyang mga gagampanan dahil dati na rin siyang nanungkulan sa naturang opisina. At maliban dyan, yung Department of Public Works and Highways ay may mga direktiba na rin para kay Secretary Manuel Bunoan matapos nga yung naging turnover at yung mga polisiya dahil maraming nasimula na proyekto ang hindi pa rin nakumpleto, so itutuloy ng pamumuno ni Secretary Bunoan ang mga aktibidad na ito. Maliban dyan ay si Secretary Susan Toots Ople ay dito naman sa Department of Migrant Workers ay nakatuon ng atensyon para dun sa kalagayan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat dahil may pagtitiyak siya na magkakaroon ng zero tolerance policy para dun sa mga illegal recruiters na pati na yung human traffickers, ito raw yung kanyang bibigyan ng pansin. Samantala, doon naman sa Department of Justice ay nagkaroon na ng paglilibot itong si Secretary Crispin Boying Remulla sa kanyang tanggapan at inaalam na rin yung record kung ano mga kinakailangang i-prioritize doon sa mga nakahanay nung kinakailangan for review ng mga kaso dahil itong mga masisela na usapin ay siyempre yung kalihim ng Department of Justice ang siyang kinakailangan din na tumunghay doon sa mga kinakailangan na suriin upang matiyak na ito ay pasok doon sa legalidad na ang aspetong legal ay sila yung nakukonsulta mismo ng Presidente ng Pilipinas. At sila nga ay kumukuha ng direktiba mismo dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naging laman naman ng kanyang talumpati. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni President Bongbong Marcos. The potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. Tinig yan ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan nga ay sinasabi niya na hindi kailangan na maging excited dun sa kredito itong kanyang pamunuan. At ito din ang sumasalamin dun sa kanyang mga miyembro ng gabinete upang matiyak na matututukan talaga yung kanilang mga gagampanan na trabaho at hindi para sa kredito lamang. Bombo Elmar. Bombo Dennis, sa kabilang dako naman, day to ngayon ng Pangulong Marcos. Anong mga schedule niya ngayong araw, Bombo Dennis? Ano itong mga public engagement kung meron man? Nagkataon kasi ngayong araw, birthday ng kanyang ina, si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, Bombo Dennis. Yes, may mga aktibidad din si President Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Pero karamihan sa mga ito ay pribado muna dahil weekend. At may mga inaasikaso rin siya na iba pang mga partikular na bagay. At sabi nung kanyang staff ay maglalabas sila ng update sa mga susunod na oras hinggil pa rin doon sa mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos.
wala siyang public engagement ngayon. Baka siguro we can only surmise sa Bombo Dennis na baka private talaga yung kanilang celebration dyan sa kung saan mang lugar yan, Bombo Dennis. Tama yun, Bombo Elmar. Dahil siyempre, panahon pa nga naman ng pandemya. Sabi nga nung iba, baka daw naging sensitibo naman yung pagtingin ng pamilya Marcos dahil under pandemic pa rin tayo. So kinakailangan pa rin natin i-considera yung mga bagay-bagay. Lalo't pwede naman na ipagdiwang sa ibang mga araw at siyempre kakibat ng iba yung pag-iingat pa rin, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo kay Star Nation, umabot na sa 4 na mga flights ng Cebu Pacific patungong Hong Kong ang kansilado ngayon dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon na dala po ng bagyong Chaba na dating bagyong Sikaloy na dito nga ay nanggaling sa teritoryo ng Pilipinas. Partikular na kinansila ang flight 5J, ito'y 116 at 117 Manila, Hong Kong, Manila at 5J itong 272, 273 Manila, Hong Kong, Manila. At payo nga dito ng airline company, makipag-ugnayan muna doon po naman sa kanilang mga tanggapan ang mga nagnanais na mag-rebook o magkansila ng kanilang biyahe. Paliwanag nila mas mahalaga ang kaligtasan ng mga pasahero kaya nagkansila sila ng kung kinakailangan sa ngayon. Samantala, nilinaw naman ng Palasyo Malacanang na wala pang naitatalagang bagong head ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ito'y kasunod na rin ng claims na si former Commission on Elections, si COMELEC Commissioner George Garcia, ang natapumano ni President Ferdinand Marcos Jr. para pamunuan ang PAGCOR. Pinabulaanan ni Press Secretary Beatriz Rose Trixie Cruz Angeles ang naturang claim sa appointment ni Attorney Garcia. Kung maalala nga, si Garcia ay itinalaga noong buwan ng Marso ng kasalukuyang taon na nagsilbing commissioner ng Commission on Elections sa ilalim ng Duterte administration. Bagamat naging maikli lamang ang pagsisilbi nito bilang commissioner sa full body matapos na na-bypass ng Commission on Appointments ang kanyang ad interim appointment noong buwan ng Hunyo. Samantala sa police report naman, may simbahan doon naman sa may bahagi ng Iloilo City ang nilooban. Ang buong detalye mula sa Bombo Radio Iloilo. Pinasok at pinagnakawan ng hindi pa nakikilalang sospek ang kumbento ng Immaculate Conception Parish o mas kilala sa tawag na Tanza Parish Church sa lungsod ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Reverend Father Angelo Colada, Kora Paroko ng Tanza Parish Church, sinabi nito na bago nangyaring pagnanakaw, kinausap pa ito ng sospek at tinanong kung anong oras magsisimula ang misa. Ayon kay Colada, habang nagpapatuloy ang misa, doon na pumasok ang sospek sa pintuan na naiwan na kabukas at nagkataon naman na walang tao sa loob ng kumbento. Kabilang sa manatangay ng sospek ay isang DSLR camera at laptop na nagkakahalaga ng 80,000 pesos at 1,500 pesos cash. Ayon kay Colada, itong unang pagkakataon na pinasok ng magnanakaw ang compound ng simbahan. Nanawagan naman ito sa publiko kung sino man ang may alam o nakakakilala sa sospek na makipag-ugnayan sa otoridad. We had our holy hour, that's the extension of our mass. So we used to pray there in the chapel together with the people. So he's roaming around while the liturgy is going on at the back of the church until that we closed the church, the doors of church. So it happened that he went to the convent. That's the time na yung magnanakaw na pumasok at kumuha ng mga kagamitan namin. Si Reverend Father Angelo Colada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasawi ang nasa 21 katao matapos na tumama ang missile attack ng Russia sa isang apartment building malapit sa pantalan ng Odessa sa Ukraine. Ilang oras lamang makaraang abandonahin ng Russian troops sa Black Sea outpost ng Snake Island sa Ukraine. Kinumpirma ni Serhiy Bratchuk, ang spokesman ng Odessa Regional Administration, kabilang sa 21 nasawi ang 12 anyos na batang lalaki at empleyado ng Children's Rehabilitation Center na itinatagpa ng karatig bansa ng Ukraine na Moldova. Ayon sa regional governor, nagmula ang missile mula sa Black Sea. Subalit itinanggi naman ng Kremlin spokesperson na si Dmitry Peskov ang pag-target sa mga civilians.
Bombo Sports News. Sa basketball, lalo na sa mundo ng NBA, abay, marami pong nangyayari ngayon dyan sa NBA. Ilang linggo pa lamang nakakalipas matapos na magkampiyon itong Golden State Warriors. Naabulabog din ang kanilang team matapos pakawalan ang 3 players para naman sa free agency. Pumayag kasi sina Gary Payton II na pumirma doon sa Portland Trail Blazers. Si Otto Porter naman ay napunta ngayon sa Toronto Raptors, habang si Juan Toscano Anderson ay maglalaro na sa Los Angeles Lakers. Mula naman siya sa Warriors. Inasahang mas malaking pera kasi ang kanilang makukuha sa deal, lalo na at talagang mahalaga yung papel na kanilang ginampanan sa pagkampiyon naman ng Warriors. Samantala, usap-usapan din ngayon sa mundo ng basketball yung nakakagulat na hakbang ng Utah Jazz ngayon ng kanilang bitawan ang kanilang superstar center na si Rudy Gobert. Yung pag-trade dito kay Gobert patungong Minnesota Timberwolves ay tinawag ngayon na blockbuster deal. Dahil dito, ang kapalit ito ay mabigat din. You can just imagine, kapalit ng isang player, katumbas ng 9 na players. Ganon katindi ito nga si Rudy Gobert. Ibibigay po ng Timberwolves sa Utah sina Malik Beasley, Patrick Beverley, si Jared Vanderbilt, Leandro Boldomaro at yung number 22 pick, si Walker Kessler, at 4 pang mga first round picks sa mga susunod na taon. Sa kabilang dako, hindi rin nagpahuli ang NBA runner-up na sa championship na Boston Celtics sa pagpapalakas ngayong summer season. Ngayon lamang ay kinompirma ng kanilang team, kinuha na rin ng Celtics ang point guard na si Malcolm Brogdon para naman sa trade mula sa Indiana Pacers kapalit ni Daniel Theis, si Aaron Nesmith at ang 2023 first round pick. Marami pang mga NBA ngayon, nagkukumahog ngayon, naghahabol, palitan ng mga players, itong trade at pagbili naman kung sino ang hindi pa nakakapirma habang merong tinatawag na free agency. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Samantala, alamin naman natin kung ano ang mga patikim na magaganap sa Coronation Night ngayong buwan ng Hulyo sa pangungunayan ng Binibining Pilipinas Organization. May chika dyan ang Star FM Baguio. Kaabang-abang ang magaganap na Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2022 ngayong buwan. Ilan nga sa mga pinaka-pinag-uusapang kandidata sina Binibining Pilipinas 2021 First Runner-Up Gabi Basiano, Miss Eco Teen International 2020 Roberta Tamundong, Miss Philippines Water 2019 Chelsea Fernandez at ang actress-comedian na si Herlene Budol. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa official photographer ng Binibining Pilipinas na si Raymond Saldana, ibinahagi nitong palaban ang mga kandidata ngayong taon at naniniwala siyang magiging mahirap muli ang desisyon kung sino ba ang karapat-dapat na idala sa international stage. Magaganda silang lahat actually. Ang hirap mamili. Very competitive. Parang silang lahat pwedeng manalo. Nagsishoot kami ng team. Sikuhan na lang kami. Alam mo yung parang, gatin mo itong picture na to. Mga repeaters magaganda rin. Kasi sila rin yung parang gusto mong manalo last time. Hopefully, mabigyan sila lahat ng crown. Or hindi man manalo, sana sumali sila ulit. Marami kayong mga bets. So, tingnan natin kung silang lahat ay mananalo. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Glam Shot official photographer na si Raymond Saldana. Magaganap ang Binibining Pilipinas 2022 sa July 31 kung saan kokoronahan ang mga pinakabagong national title holders na lalaban sa Miss International, Miss Intercontinental, Miss Globe at Miss Grand International. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman sa balitang negosyo, bumaba umano ang pumasok na investment sa Pilipinas noong buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 33.8% ang pagbaba ng registered investment sa bansa kumpara nung nakalipas na taon sa kaparehong buwan. Sinasabing katumbas umano ito ng $493 million. O narito mula sa buwan ng Enero hanggang sa tapusan ng Mayo, nakapagrehistro ang Bangko Sentral ng Foreign Portfolio Investment na tinatawag na pumasok sa bansa na umaabot sa $1.1 billion na mas mataas ng kaparehong panahon noong taong 2021. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News. Balikan lamang natin ang mga headlines
Mga motorista makakahinga ng bahagya dahil sa inaasahang rollback ng presyo ng kada litro ng diesel gayon din sa gasolina. Samantala naman, bagong talagang kalihim ng DFA Enrique Manalo, abay humingi muna ng ilang araw para tapusin ang ilang trabaho sa dating pwesto ayon sa pagkumpirma ng Malacanang. Mga bagong cabinet members naman pinagbilinan ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan ng agresibong hakbang sa kanilang mga tanggapan, habang pagkumpleto naman sa gabinete dumadaan pa rin sa ilang pagsusuri. Sa police report naman, simbahan sa Iloilo abay niluuban ng magnanakaw yung laptop at kamera na ginagamit sa kanang live streaming ng misa na tangay. At sa international news, 21 katao nasawi matapos ang missile attack ng Russia malapit sa may Odessa, Ukraine. Sa sports balita naman, ang NBA champion na Golden State Warriors binitawan ang 3 players para naman sa ibang team, ang Utah Jazz center na si Rudy Gobert na trade din patungo naman ng Timberwolves. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 1 minutos na nakaligad sa takna sining laong alas 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Driman sa aton sining pagpangalagad kay aton sinitingwaan nga makuhaan diri karon sang bahin ang chairperson sang WBTC si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sa payag man kagapon sini ni Mr. Dudy Lara nga nahitso na to tubang sang mga opisyal sang LTFRB ang ila sini iyang problema. Pero sang nag-update si Mr. Larate, way kuno do kasubong nga ginapabalik-balik lang sila. Kagano man ang mapahayag diri sang chairperson sang WBTC, isa man sa mga dako sini iyang transport cooperative diri sa Panay sa sining temporaryo sining pagpaiway sa implementasyon sang local public transport route plan. Sa aton sining mga kabumbong sa pananawan iya sang pila ka mga mayara sang madalom sining pag-incendes trapiko, hilabi na gid mga retired officers daton la nga nagapungko as traffic police chief. Nagapati nga ti way kuno mapreparahan ini sang hindi bastante ang preparasyon, rason nga nagtugas ang uol sa bahin sa mga commuter. Dugangan ato nina karon sa aton sinebre nga pagapalayag sa linya ta, chairperson sang WVTC si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sir Boyet, si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombohanay sa udto maayong hapon. Bombo Cham, mayong hapon. Sir Boyet, kagapon sining adlaw na interview ko diri live si Mr. Dudy Lara. Bangod man nga na-mentionar ang imo sining pangalan, nagakadapat gidamang sa ngalan sang patasman nga pagwaragwag nga makuha taman ang imo sining bahin. Ang pahayag ni Mr. Dudy Lara nga may ara sa gikasugtan kamo ang WVTC kag ang PTC sa tubang sa mga opisyal sang LTFRB. But sang nag-follow up siya, wala ko matigayon ining ginkasugtan sa tubang sa mga opisyalis ng LTFRB. Ano ang bahin diri nimo, Mr. Boyet Parcon, sir? Bombo Cham, why ko sila nagkasugtan kami na, no? Kag may kasulatan kami, no? Ang amon verbal, no? Pinatawag ako sa babaw dito ni sang LTFRB. Tawag sa akong dito kay wala sa singsudan siya nga unit. Ang balsa sa akon nga 20 unit siya, pasudlo niya sa Tagbat Terminal. Pero sa panghambal ko siya dito sa babaw, siling ko, lang taong ko sa Dalumangay, sa opisina ko, kung kulang ang unit ko, kasi ka mo damo sa unit namon. Pagabot ko di Bombo Cham sa Dalom, sa opisina ko, hitso diretsyo na ang 68 units namon, na inagpasaka sa babaw, Bombo Cham, tapos na, medyo natapos sa akong diri nga tawo, no? Kaya tiwag ko sa abot diri sa opisina ko, tungkol naging designar ako nga empleyada ko, na para magpasaka sa babaw sa LTFRB. Ginambala mo sa Bombo Cham, sining ko siya, Lord, dalaladi, para sining ko kumang kaso, mayara kung haruta, na kulang, pasudlon ta ka. Hindi niya di sa opisina ko, Bombo Cham, dayon, kay kulang-kulang iyang nga papel, kinuha yaman di, wala yaman din balik dayon,
Kaya yun, hambal niya sa akon. Kaya dito ko sa pasudlon mo Champ, sa lanit area namon. Tungod, ang lanit area ko, ang unit, ang ruta Bumbo Champ, kulang. No, kulang. Di, Bumbo Champ, ikaw nga sa akon sa WBTC, ikaw mo damo sa member. Kung kasi rubla lang gani ang membro ko. O galing, tungod Bumbo Champ, namiguhay kami, pangabay sa sakon, gusto ko siya nga buligan. Ang iban rin Bumbo Champ, nga ang CPO yan, gusto pa sudlon ng CPO dito sa akon, daw pilato ka, awela ko kanangga, no? 5 kayo net, siningkolod, ang CPU ko, sobra-sobra na ang CPU ko. Ang mayara pa sa doon nga tabukan. Ang tabukan singkolod, sobra na to. Ang pinaka kulang ko nga units, dito sa may lanit 5 pre. Dayon po mo Champ, pinadala din iya nga mga papel, nagre sa opisina ko, daw 3 kabilog to guro, doon naman sa may tabukan kami lang. Ang iya papel Bumbo Champ, why hindi kumplito? Kundi kadamo sa iya nga ang iya papel diri wala na rehistro, no? Hindi rehistrado ang iya sinidre nga mga unit, no? Nga butang balon, wala na rehistro. Pinabalik ko dito, pinadulong ko to expired ang iya sini nga rehistro, no? Pinadulong ko Bumbo Champ kapag sudlong ko na tani sa bakanti ko nga mga ruta. Ang iya nga ginindata diri sa akon, pinabalik ko to siya Bumbo Champ sa iyang opisina, padulong sa akon sekretarya. At balik ko dito, hindi ko tanong balilude, tawagan niya kuno ang ina ng operator. Pero Bumbo Champ, ang iban ko nga unit, kay iban ko diya nga mga operator, standby, tungod ang ilang nga mga unit ba, ang iya siya mga wara Bumbo Champ, wala pa na risto. Ito niya kung wala hindi uyaya tani siya, no? Tani, sulod dyan niya na di tani, sa tanong pa. Pero kumplito, tani Bumbo Champ, wala kaya problema sa kong Bumbo Champ. So, uli, kadto sa sakon dre, medyo akid ko siya, ari sa opisina ko, ari di kabat, mga sekretarya ko, mga presidente ko, ari dire kay tapos meeting ko, ambal siya nga, why ko nga po hinambalan? Kay Bumbo Champ, no? Sa aton nga, sa amon niya, nga sa WBTC, damo ko yung waiting ng mga units nga ilubutang sa ruta. Kulaton ko pa siya. Kaya nga, hindi kompleto iya mga papel Bumbo Champ. Kundi, ma-stranded naman ang akon nga mga ruta na dapat ko ang usang special permit. Ang mo Bumbo Champ, ikadua, gintawag siya na Torne Altura kay halin sa opisina, kapudag-budag sa pastulon niya ko. Akay ko sa sakon, dahil sa mga presidente ko, kiludi man, ang ko bayla siya da. Bumbo Champ, pag diwede pinitawag siya ni Torne Altura, ara ako mo Champ, ara siya. Ang bali Torne Altura, Mr. Parcon, amo ni, kaya ang siyudad natin, kulang ang unit sila niya, kung pwede, sa mga additional nga unit ninyo, kay loadin na lang ang unit ang masudod mo. Kung wala problema, Torne, okay. Loadin siya niya. Ang imo nga mga unit kay standby sumutungod, ay nakasulod kay buyat siya tungod na puno ng iya nga mga ruta, inaamo na lang ni. Mag-request ang siyudad, karon, sabi si Decuno, ma-request siya, sige, ako lang unit ninyo. Ang request, sabi ko, 20 ka unit o 30 ka unit. Pasudlon mo unit mo, okay siya mo, Torne, okay gida. Amo na Bumbo Champ, na hindi ako mabasol Bumbo Champ, tungod Bumbo Champ, ako hindi sa opisina ko, dahil si Jai, dapat magpasa ka din sa imo nga mga dokumento, hindi expired. Bumbo Champ, amo na gani, kintagaan ko siya. Excuse. Pinulat-ulat ko pa sa Bumbo Champ, pila kadlaw, no? Nga ibalik yung mga papel niya, yung pangwaya. Bumbo Champ, waya yung balik. Nung mga asid saya, kami wala ko na kinambalan. Kaya wala kami Bumbo Champ sing agreement, kaging pirmahan, na ma-affiliate sa akong Bumbo Champ. Akong kaluoy lang siya tani. Tungod na ang LTFRB, kabalik-balik dito sa babaw, nabuligan ko siya Bumbo Champ. Totoo niya, gusto ko sa buligan. O galing lines kay Mr. Lara Bumbo Champ. So siya pa yung maisog. So siya pa yung magkwento sa akong opisina. Hindi na amo ko dapat ani. Ang akong sinidirect na nagambal ako siya. Pagpahintaan ko pa agi pre. Ako din na kaibutang. Mapili kayo mo yan na nagapangayo ka lang sa akon. Kaya kita po sulado ko akong membro. Karon ko ni pasud lang nila sa iya Bumbo Champ. Ina nga mga rutang nga puno na ko na da. Kaya may mga standby ko nga mga unit sa Bumbo Champ. Hindi ako yung mabalda sa WPTC. Ako yung basunod sa akong membro. Ang muna Bumbo Champ na pag-uwi lang nakasaka kita sa LT Parby dito, no? Kaga dito kay na, di mangkot ko gani ang tagal si Parby. Why ko niya, hambas ang tagal si LT Parby, why ko nagpasalig? Hintodlo ko sila sa imo, ako may pwede ka to.
Kaya sabat ko sa LTFRB, sinong ko sa ila dito sa hindi lang sa tombal ko, ma'am, sinong ko, number ko lang taon ka na sa opisina ko, kung may mga kulang pa dito. Pag abot ko sinong ko dito sa opisina ko, napasaka na sa akong nakuhan, sekretarya, 68 ka unit bumutsam ang tagbak pinasaka. Ipilit mo gaya ang tagbak, ihatag ko simo. Kakadamo-damo dyan sa akong membro, nga nagahulat sa sinabungutan. Kasi ang membro na kung sa may tagbak terminal bumutsam, 58 na ka unit. Ang 68 ka unit bumutsam. Ang akong tagbak. Ang tagbak terminal kung bumutsam, kutob ka OR nila na expired, pwede ko siyang pasunod tani sa mat-amat lang, hindi ipilit mo diyan, 20 ka unit ko ang ko siya. Ba, pulo lang bipre o 5 lang bipre, kasi ano lang ang bakante, hindi ko ito mabalda sa akong kung kuop. Hindi siya kinuha yung papel lakat siya, o ay naging balik sa akong dari bumutsam, hindi nga basulo niya kuya. Huwag ko siya ginaging akomodal. Nauya ako bumutsam kay Mr. Vulcan Espinosa, kasi si Boss Vulcan na ya, no, maapos na yun yung tao istikaran nung tag hindi niya alain nga tao nga daw ipilit kibang daw gunta ko dibla sa akong opisina bumutsam, hindi na pwede sa akong bumutsam. May mga patakaran ko yan na dapat sundon para bumutsam ang akong nga kooperatiba para why sing mag-react rin ng mga membro ko bugigang siya kami isang pilalang kabilog, hindi ka bumutsam na ipilit mo ya na mo gilang pasudong mga 20 units akong nga standard ng mga units damo. No, amon na mong butang, nagtatagaan ko siya sa isa ka liwi, isa ka one ko pero dalali ko pa pero kumpleto lang. Pasudlon na kasalanit. Yung balik mo ya, why pa zero lang. Nga ako amigo to, mayo tila biyahe. Amon na mong butang nga hindi ako mabasol kung parehay kami sila. Kaga siya yung nagambal sa akong sila nga may mga agreement kami. Bumutang wala kami siyang ginisterman agreement. Nga ko wala ako nabasol ma-affiliate sa akong bulig na mong butang sa iya. Tungkol, nauya ako kay Boss Vulcan na hindi ko siya pag-akomodan. Pero, hindi siya magdali bumutsam kay ginapangitaan ko paagi kung di ko siya bumutsam karuta, pasudon bumutsam, galing siya yung kapili. Ipilit niyo mo na yan na ari pa yung mga opisyalis ko, ipilit niyo ang balo opisyalis. Tingaya, pres, ihatag mo, pasudon mo siya, kaya kulang kita gamit, di, gasarubra atong unit. Tani ba bumutsam nga kami sanay lang balang, pwede ko siya isingit hindi ang importante sa tanong bumutsam sin kuya nga nakabuligay kami bumutsam kaya akong katawang bumutsam hindi kasi ng ikaw ko no kung nang sakto ka anong rason kag legal bumutsam ara gi kuda bumutsam. Okay, so amo ni ang kabugusan sini iyang istorya may kantanan sa sining the so-called agreement nyo ni Mr. Leo de Lara sa atubang sa mga opisyales karon sang LTFRB. Now, pananglitan abi Sir Boyet kiti do isa man sa mga nakita naton diferensyado gid man ang bahin iya sang hindi lang nga bahin no kunti do halos kabugusan sining ordinansang LPTRP may mga diferensya, may mga natugahan sang huol sa sulod sang 45 días mahitso ini sang stake asasang Technical Working Group, dala na dra PSTIMO, LTFRB, DOTR, Provincial Planning Development Office, City Planning Development Office. Kung may itso na ni, may chance man ba lang posible maka-affiliate or mabuligan pa nimo ang Panay Transport Cooperative, Sir Boyet? Amo po sa kung wala gina problema. Amo gani sa tubang Atty. Altora, tatlo kami istorya anay. Number na Atty. Altora, kay akon bumbutsam sa mga unit, tapos na niya, no? Why so diretso na niya? Why na niya singa tawag na itong waiting, ano dra? Ang number na Atty. Altora, kung kaso, nga implement ang LPTRP, tagawa sa mag-request ang syudad, nga ang isa karuta nga kulang, itabon Mr. Parton, ang kay Lodi Lara nga amin. Okay, wala problema sa akong ang kotorne. Wala problema, gid. Gimangkot na siya na torne sa number ko kinamumutsang. Ludi, mo sample ba karon? Kasi nahilan na siya sa unit nga kulang. Pwede nga imo unit kay haboy to, pagi kay Mr. Buyot Parkon. Okay man sa torne, okay man sa bumutsam. Amo na galing nga keyboard ko yan, nga aming pabumbuya ko yan. Sa mo lang ng bagay, kagamay siya dapat namuntay ni pungkuan, umiguhay kami, kumperahay kami,
Napinalambot niya ba sa on the air, kaya pinalambot ang inyong problema. Nga sa todo, Dumbutsam, legal nga akong cooperative. Legal niya pagpadalagan ko sinidri. Why niya siya question diri? No? Dahil niya akong sinidri na ginambal sa iya, buligay kami, pero unahan ko na akong nga mga membro. Kaya nga sila din naga-membro naman, sila din nagatawag naton nga nagatag sa ilang membership. Sila nga financial capacity. Sila nga share capital. Amo na mong nga bisang LTFRB ng saka ko dito, gambal sila gani, ina to wala man kamo agreement, kaya tudlo lang namon sino kung okay sino kung hindi. Di karon kasi ko gutok na ko sino ma'am, pasidlong ko ba siya, kung ipangitaan ko pa agi, inambala ko sa ngayon ko, bisan gimala nga bipe, o pulo din ko, pwede ka kang buligan dira sa tagba ko. Di ginawa yung papel na bumutsam, kundi punoon ko yung ang akon nga, punaan ko bumutsam, ang akong sinidre nga mga membro, bisan din ka mag-urong kadto nga cooperative. Yes. Bumutsam, amon gani nga siling naton, ginsitol na kami ni Ato Ginantura, pinambalan na siya nga itong ginambal kaina, nga kung nag-ara kulang ang siyudad, iya unit pasudlol, pero paagi sa akong cooperative bumutsam. Okay. Alright. So, why man gali problema kay Mr. Parcon sa imo, sir? Pananglitan, mabulig ka galing sa imo siniyang giplastar man diri nga mga circumstansya. Una best, may mga expired nga ORCR, may maristro, may mga lacking sa dokumento sa unit abi ni Mr. Jody Lara. Hindi mo na naiya madisponiran bilang chairperson sang WBTC. Kay iyan na katungdanan sang concern ng mga operator agod hitsohon inang mga papilis. Pero kung mag-ayo nga pwede maka-augment ang unit sang PTC through sa imo siniyang kooperatiba, matigayon gid na Sir Boyet. Bumutsam ko lagi problema sa akong bumutsam sa nambal ko kay na wala gyud problema sa akon. Ako nga tawo nakita na nga nila na kung ano kuya wala ko yan sila nga ginagaw ko siguk pa kapariyon. Akong sinidre sa nambal ko kay na wala problema sa akong bumutsam sa orientation. Basta ang explain ko na sa iya isang ang LTFRB hindi mo sa hindi na explain sa iya ang ambal sang LTFRB ang orientation nga ginatawag dapat kung di ka nga co-op nagpa-augment sa pangalan nila sang kooperatiba ang permit. Hindi siya yung pati, gusto sa iya nga ngalan siya. Di siling ko, Lord, mag-amo sina, kadto ko sa LTFRB, dito kaya sing ko explain. Kaya diri sa ako, explain ko sa imo, once augmentation sing ko ya, kay ako nga co-op ginagamit mo, sa pangalan na sang kooperatiba namon. Mabudla na kung karon, madakpan ka mo karon, kung wala sa identity ka mo na sing ko co-op karon, paano ang inyong mga membro, dakpan mo out of road na. Ako na bumutsam, wala niya problema sa akon. Siyang augmentation, kaya nahuya mo ko kaya Boss Volcano, kaya Mr. Espinosa, kasi kami na may pinagsamahan na kami, wala kita problema sa akon. Yung kaso, sa augmentation, ikulang ang unit namon, pwede na sila makasulod ng butsam. Amon ganyan ba ko siya, ihatag mo di sa akon para standby, kaya kung di nga ruta ko nga kulang, pasudyon pa ka, pre. O galing yung dokumento, bago lang gambal ako ng sekretarya di, sang kadapon, gudulong sa opisina yato, ulat-ulat sa gabi, why akong kabot, kasi sa iya, tawagan niyo ko no, si bumbutsam ang ina nga dokumento, hindi na akong problema, kundi iyan na sa operator, kaya kung tani, before nilalon sa akong hindi tani, kung ay sa diretso or hindi expired, wala ka na problema, pwede ko sa bumbutsam masingit, isang din lang, kaya nga importante, may permit sa bumutsam na hindi bala magtalang-talang iyan mindro, kundi importante, nga kung may permit sa bumutsam, sige mo biyahe, hindi kayo maguntat ka biyahe. Amo na bumutsam, na away kita problema sa akon, dala ko siya, kaya importante makabiyahe sa bumutsam, pinatagaan ko sa sangrutang nga langit, isang tayo, tapa ka unit, sito pa sudyo niya to, kaya problema bumutsam, tungod, nakaruta bumutsam, nga kulang kay ginawad sa kundila sang LTFRB pag sa nutos sa seleksyon 80 ka unit inada. Siyang unit ang gabiyahe sa mga 25 units lang kung dapat man kulang. Amo na nga pwede na kung sa bumot sa makuha na pwede ko sa tagaan sa special permit na dito siya na temporary nga makabiyahe kung butsam. Okay.
Alright. On the other hand, Sir Boyet, ano karon ng pahayag sang WBTC? Kiti, hindi man ipon sa balota previous interview sang Bombo Radio sa imo. Isa man ikaw sa nagpanawagan nga kung pwede kido kabudlay gid. Why man ikaw naghambal nga isuspend but ginapanawagan mo kay balik lang anay ang daan nga ruta, Sir Boyet? Bumbutsam, sakto na aton dito nga tawag nga Bumbutsam. Nga tungod may ara kita ruta Bumbutsam na dapat gid kay kita mo gareklamo, sabi sa mandiriyaw naton nga ruta, damo dito nga nagareklamo kay sa mga pasahero man niya nga ginutudutan niya kay nagdo-double ride sila Bumbutsam. Ikaduha, ang reklamo sa aton mga driver dito Bumbutsam tungod Bumbutsam nga ina nga ruta ginutod sila ang gabi ay sila dira doon nagkaalaka abla Bumbutsam tungod man niya nga ang ina nga ruta why nagbilog-libot ang aton nga mga unit sigara tungod nga pasunod nila tungod ba Bumbutsam nga maglibot na libot sila Bumbutsam why sila sung pasahero nga kuaon na perdi sila sa diesel Bumbutsam amo na gani nga ginhimo sa aton presidente dito pasunod lang pila ka mo da mapuno sige iditso dito kay ginantaw na nila Bumbutsam pagbalik nila sa Mandoria Bumbutsam mabalik alin sila sa may SM City Bumbutsam no pakadto sa Diversion Road right on sa may pakadto sa may rotunda ni Senator Ganson sa ICC sa Iloilo City College naton Bumbutsam balik sila Bumbutsam sa ilang ruta sa Mandurriao Bumbutsam pag alin nila Bumbutsam kaya na sila pasiro pakadto dito sa Mandurriao na area kundi ginayo nila kasi niya kung pwede ka na halin na pagdulong naman pasahero namon dito sa rotunda ni Senator Ganson maditso kami sa city proper area. Tungod sila niya, press, kaya kadamo dito sa Mandurriao noon, yung isa, wala siyang sakyan pa balik sa Mandurriao. E bisan paano sila niya, makahalin sa Iloilo City, may bisan 5 o 10 lang kami ka pasero, pagkadto naman niya sa Mandurriao area. Amo mo sa ngayon naton, kaya ari-diri mo sa aton, diri nga mga ruta ngayon naton, amo ng Mandurriao, ang langit naton, nga gambal ang taga-Doctors Hospital, taga Medicos, nga sir, pwede, biligan mo kami, instead ng landed mo sa SM City lang, hindi nga, pwede, extend mo pa dito sa may, Infante. Kaya kami, gobra kami sa doctors, isa yung amigo ko niya, gobra man siya sa Medicos, kaya kadamo ko siyang pasirol di kung hapon, kag kung aga nga sa kadto, gaya katlakat lang gani. Amo na bumutsa mo kay kita gambal nga isuspend ang tanan aton sinidre, ginpili nato ng mga ruta bumutsa, pero sindi nga Baluarte naton gusto sa Baluarte na magi sila Bumbutsam sa supermarket. Kaya ang supermarket Bumbutsam nga kadamo da sang mga pumulyo naton nga kadto dira kon aga kay mga pangumpra Bumbutsam sang ila sinidre nga kinahanglan sila tiyanggi sila nga restaurant mo na Bumbutsam kinapropose naton kay daw lima ini ka ruta din propose naton Bumbutsam ang isabig mo Bumbutsam ang SM City proper na ini proposal ni tanan Bumbutsam pa why na mo ni ginpilit iduso gini Bumbutsam kung hindi pagbatungon sa siyudad ay wala man kami problema. Ang importante yung Bumbutsam proposal na mo ni. For example, Bumbutsam aton nga SM City ang una nila nga ruta ginatag ang bagong ruta natang sila from Pisquibok to Carlos sa Big Shop Bumbutsam Diversion Road SM City General Luna Madini sila Bumbutsam Galiko Delgado Quezon Lidisma Isnart Rizal Ortez GM Basa kag General Luna, balik naman Bumbutsam. Ang proposal atong presidente Bumbutsam sa SM City proper na amone. Ang ila proposal is Pisquibok Transport Point of Origin, Carlos, Dixiat, Diversion Road, SM City, General Luna, at Triumph, Isnart, Gimbasa, abong Bumbutsam, Plaza Libertad, Rizal, Isnart naman Bumbutsam. Muna propose nila kay Diri Bumbutsam, maliko sa Mabini sa bagong ruta, ang ila ginaayo sinidre, kung pwede siya kadit sa Bumbutsam, sa Triumph, pagkadto na lalabong Bumbutsam, pagkadto sa Plaza Libertad, di kadamo dira nga mga pasiro nila, alin sa SM, alin sa Pistig Mall, nga nagambal, na kami, sir, hindi pag-ariya kami sa Mabini, kay lapit naman kami ang Triumph. Amo na Bumbutsam nga maruta, atong wala tag siling isuspended ini or pabalikong sa daang ruta. Amon ini Bumbutsam na kilalang karuta, ang gusto namon Bumbutsam na ibalik kung tani para man makaserbisyo kita sa aton nga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Amon ni Bumbutsam ang aton sinidre, ari na Bumbutsam.
ang aton ITGSI, no? Sa terminal naton. Kami nagreklamo nga isa ka pasahero mo mga tanan sa 21 ka pasahero mo siyam, 22, may isa ka pasahero nga nanaot sa Pistibok. No, halin niya ang aton nga ITGSI sa may terminal sa ITGSI mo siyam. Ang isa ka bilog nga jeep mo siyam, no? Gindulong mo to sa aton unit sa sulod sang Pistibok, no? Dayon nagbalik mo siyam, naka-abdan sang traffic. 30 minutos bumutsam na nakagawa dito aton unit pa city proper area bumutsam. Ang mga nakasakay dito, empleyado sang SM, empleyado sang Atrium, Merrimart Mall, empleyado sang City Hall, bumutsam, kada sa city proper area, nakalabot sila is sobra 30 minutos, nakalabot sila sa syudad sang Iloilo. Ang layo sila bumutsam, kasi niya, kung pwede tani, ang terminal naton dila sa may ITGSI, pag-retso na lang kami, para city proper, kadali man kami. Total siya may aramada nga jet na nagaruta dira sa may Carlos na bumbutsam pakadto sa Pistibok, no? Ay area lang pa siya. Magbantay naman sa another naman nga unit naton, tunod man nga tig-isa tag-duha bumbutsam nga nag-ubra sa mga call center. Amo daw bumbutsam aton nga mga reklamo sa aton sinidri nga mga presidente kag labi ni sa Pangulo nga ginpasa namon dito sa siyudad sa Iloilo, dinig kami nga bumbutsam na para man tani nga bisan hindi subong total experimental man lang na importante sa tanan may ara kami bumutsam ng proposal dito tani na kung in kaso nga full implementation ni kita pwede ini ma-adapt nila na para man nga ang mga para maidugang naton sa ginareklamo sa nga pumulyo naton nga inaga-double ride sila sa mga pumulyo naton bumutsam nagsaka ng pliti pero mag-double ride sila bumutsam, masakit naman sila sa mga bulsa. Ang mga ganyan ginagawa natin sa pagi, wala kita silang isuspended ng itanan, nagaton sa mga diri bumutsam, nga tunaan sa siyudad natin. No? Kag bumutsam, isa pa na, dapat sa naman na tagani, tiging suspend ininimir tanan para bumutsam, ngayon kaso, makungkuhan liwat sa 45 days ng pagpungkuhan ay guro bumutsam, base pa man lang, ngayon yung mga ruta, ginasagota mo bumutsam, hindi nga mga ruta nga gina-purpose naman bumutsam, base naman lang, na masolusyonan ini, ay base naman lang, wala na sa mga reklamo bumutsam, tungod, kamayara na ka na gin-advance dira, nga mga proposal bumutsam. Aha. Pero ti ini, why nga daan ni maplastar sang umpisa pa lang, Sir Boyet? Bumutsam, sakto na, kay isang time nga ginibitar kita sa nga consultative meeting, imbitar kita kaduha kita imbitar ron dira, hindi lang sila nga siya buhit para kung imbitar siya dira, kung iara man ang iban nga mga transport co-op, no? Naging imbitar. Tanan kami bumutsam, nag-submit kami sa isa ka proposal. Ang number 1 nga proposal naton dito bumutsam, na hindi na pagtandugon ang mga ruta naton nga ara nga daan sa syudad, no? Kung kulang ina kalipot ina bumutsam sa aton sabto nga ginlektor sa ila na dapat extend naton karuta nga lipop, kaya dapat dugangan naton. May ruta kita na sobra dira ang mga unit bumutsam. Wow, total ang nag-ubra sa selection is LTFRB. Ang sobra dira nga unit sa sinang area na ruta bumutsam, paon nila kaya transfer sa ruta nga kulang. Ang kulang nga unit, dugangan ang sobra nga unit natin sa kada ruta natin bumutsam. Dapat buhinan. Among nga bumutsam, ang mga proposal naton o galing pag-abot diri nga nagwa na ini nga notice of selection sa LTFRB, nakibot kita nga among ning aton mga ruta bumutsam nga nagluluwa. Kaya bumutsam ang akong sinidre, ang akong sabat sinidre, total ginto na ning isang syudad, total na implement ini, puntani, direksyon ng kami, may kayo kung nga ruta na gamay na para man na sa conveniente kag hindi matawag naton hindi madakan ina nga mga pasiyo nga nagasakay siya dira nga mga unit naton gamay na tayo kung sa udaling pola gin suspend ni sa kang syudad aton siya ko sa makita tungod man ako na gin suspend ni anay temporaryo hasta sa July 22 kung butsag ini makayo giniguro tanan butsag ang mga ruta total nga proposal na hindi kami dire ginhatag kasi lang i-adapt nila kag pagbalik natin mo busam, mangimataway na atong sinidring ang mga ruta. Alright. We are looking forward sa sining pananawan man sa mga transport cooperative nyo pagkatapos ang 45 diyas. Mahitso na initanan. Thank you so much, Sir Boyet, for your time. Mayong hapon sa imo. God bless.
Mayong hapon mo po, Sam. Kada mayong hapon man sa Bombo Radio. God bless you. Dari wabit si Mr. Boyet Parcon. Nag-dipinsa man si Sir Boyet. May kantanan sa statement nga ginbuyan ni Mr. Leo de Lara kagapon diri man sa pagpangalagad sa nga bumbuhanay sa udto. No? Ngati amo nang sitwasyon, may ginkasugtan sila sa atubang sa mga opisyales sang LTFRB, but daw wala kuno iya nagatuman si Mr. Boyet Parcon. Lain naman niya ang pahayag ni Mr. Boyet Parcon. Of course, sa aton sila magkabombo, nahangpan nyo man siguro ngati siya ang chairperson sa Western Visayas Transport Cooperative. Definitely, malain niya buot sa mga miyembro niya nga lihitimo niya sini nga miyembro ngati nagatuman man sa mga dues, responsibility sa pagdihon kag pagpamiyembro sa isa ka kooperatiba. And now here comes sa Panay Transport Cooperative. Ngati from the very beginning, do problematic iya ang ila sini nga proseso sa pag-consolidate pa lang sang ila sini iya nga mga miyembro, no? May mga madamo sining kakulangan sa requirements sang LTFRB or sang DOTR. Now, disponiring kung tani ni sa malipot nga pulong ang himuon sang DOTR. Tigin paagi nila kay Mr. Boyet Parcon sa WVTC nga kung pwede hatagan man sang units, no? Nga kung sa diin kulang ang unit nga nagabiyahe dira, sabahin naman iya sa mga miyembro sa WVTC. So, may ara man sang mga ruta nga kung sa diin ginakulang ang WVTC kay ang iban sini nila nga miyembro on the process naman sa paghitso sang ila sini nga provisional authority by complying sa kung ano man ang mga requisitos nila nga gina-stipulate sang LTFRB. Now, karon sa paglantaw ni Mr. Parcon, sandig man sa iya nga pahayag sang dokumento sang ginpasa ni Mr. Leo de Lara nga iya siniya nga mga miyembro sang Panay Transport Cooperative, may mga expired dito ang ORCR, kulang-kulang ang papeles. So, hindi man niya marisguhan ni Mr. Parcon nga amo nang ipa-augment niya dito. Sa aton sini nga mga kabumbo, kaya kung sano pabla kulang ang ila sini nga papeles, hindi rehistrado mga salakyan, tika delikado na karon kung panugutan nga magkabiyahe. Kag, siyempre, kung ikaw ang nagadumala sa isa ka kooperatiba, bias kagin man iya sa imo sini nga mga miyembro. Kay ti sa nasiling na naton, hindi man iya basta-basta lang nga mag-alsa ka sang kamot mo kag maghambal nga, Boyet, gusto ko mangin miyembro sang WBTC. Hindi na, kay ti with this Public Utility Vehicle Modernization Program, may mga dues and responsibilities ikaw, no? In terms of financial funding nga dapat mabayad man ikaw, mapagwa ikaw sang kwarta. Ti unfair karon para iya sa mga miyembro nga nagbalayad, no? Nga ti on the process pa lang sila iya sa pag-comply sang requirements para makangkon sang provisional authority. Now, here comes ang nagapangabay lamang o kung pangayaw, amo pa ng pasulabihon. Tigamay lang kung tani man nga konsiderasyon kung sabahin pa yan ni Mr. Boyet Parcon. No? But nagalaom kita nga ma-resolbar niya kag kung si Mr. Parcon pa gani, bukas man sa giyapon ilang ila siningaganhaan sa paghatag sa kay gayunan nga ti makabulig man sa Panay Transport Cooperative. Sa pihak naman nga bahin banwa with this temporary suspension sang LPTRP, nagaklaro karon but silingon bala
sa pagpatuman sang LPTRP, nagsulod kita sa Kuiba. Pagsulod naton sa Kuiba, samtang nga ginasuroy naton ang alagyan nga pagwa sa madulom nga Kuiba, amat-amat nga naga kita sang kasanag, tubtob iya nga makagwa kita sa madulom nga Kuiba. Ano nga kung sini nga ginanamin? Sunod kay Mr. Boyd Parcon, nagpasa sila sang mga suggestions nagikan sa mga nagatrabaho sa ospital, so on and so forth, sa malipot nga pulong sentimiento sang commuter. Ti subong pa lang nila ni nga ginpasa. But silingon banwa, no, nga even before, sa nasiling ko na, ang terminolohiya ko is gintunan gid man ang LPTRP pero alang-alang. Ginpreparahan ang LPTRP pero alang-alang. Ha? Alang-alang in the sense giti tumuron tanagid lang Hindi na kita ya magpaligoy-ligoy pa, hindi na kita maglibot-libot pas dalom paho nga eventually dito tagali ya masugat anay sa dalom sambag. Ang punto lamang sinadriya Banwa, gindali-dali ini para nga makapasar sang ordinansa kay requirement ining LPTRP para nga makalon ang mga kooperatiba na sang modernized jeepney o kung sining mga minibus. Ngati, ang gwa niya sini Banwa karon sige lang importante, bisan magkinagual na sila, bisan may huol nga matuga. Ang importante mapasar tang LPTRP, makaordinansa ta para nga makalona ang mga kooperatiba. Amo sina diriyang mathag sa karon with this local public transport route plan. Akoon maninikag indi sa mga kooperatiba, sang DOTR, sang LTFRB Regional Office 6, sang PSTMO, sang syudad sang Iloilo, amo sining athag nga rason. Just for the sake nga move on, no, roll out na sa pag-loan sa bangko. As simple as that sa ton siniya karon nga mga kabumbo. Kay ti bag-o pa lang yo. Bag-o pa lang nagsumiter sa mga suwisyon, kay ti nakatuga na sang huol. Bag-o pa lang iya nagpatawag sang matuod-tuod sini, nga mga commuter para nga pamatian ang ila sini karon iya nga sentimiento. Kay kung himo na ni before sa aton sinimatag palamati, why na kita makasalapo sang tuman sini kadako nga diferensya kag huol sa aton sini nga mga commuter. Sa aton sini nga mga kabumbo. So may ginapaminsar pa ko pero dugay-dugay ma-recall ko na isa pagid sa mga problema. Sino ang mayara sang ihibalo sa mga dalanon diri naton? Ti ang mahambal naton ang sarang sinadiriya nga makatumod sa mga dalan naton sa pasikot-sikot, siyempre sanday sino mga driver. Magluwas sila sa mga driver, ti ara sa mga traffic management naton o sa PSTMO abi. Ti ang nagwa sinadriya Banwa, sino ang naglay down sang ruta? Ti ginatudlo man sa LTFRB. LTFRB, sino dirang eksperto ninyo sa pagtumod sa mga ruta, sa paghatag sining ruta? Sa mga ginatawag ninyo rationalized routes. Sang nadihon na granting for the sake of discussion na plastar ng mga ruta, sinong nag-approve sini? Ang nag-approve sini sandig iya sa previous interviews naton with Mr. Jack Conlo kag sa iban sini nga mga opisyalis LTFRB, DOTR taga Manila. Ti manihis man to lilintukin siya kung dinto saya nga putok-putokan sa Metro Manila to, makadto sa diya sa syudad sa Iloilo, basahon niya lang ya, tapos mambasa, approve na ni, kunti ginago. Di ba?
Way pulos, inungo. Ti anong nabalaan niya, abi? Sang taga Central Office? Mayo, abi, kung ginahutikan man to sa ni Richard Osminya? Nga amo ni mga ruta, tiyo, Brad, amo ni mga ruta to, Brado. Dito, dadaan, lalaktod sa liliko, sa wala sa tuo, susurtcut doon sa likod ng pangpang ng suba. Tibayo tani kung gutik-utik man to si Pre Richard? Tiyanon mo si Pre Richard sa ako, kaga, ubos na simpoy kalibod sinamak. Katiro-tiro ka dyan jet ski. Iho di karbon niya o. Ti kunti. Ginsabutahin niya ya. Ginsabutahin ninyo nga mga involved or concerned sa sining LPTRP ang transportasyon diri sa syudad sa Iloilo. Kung sa pagsabutahin nyo, inalita nyo yung pumuluyo. Mga gunggong. Oh? Ay sus, ano na natabo sa ton man? Ha? Natawa nyo bala? Ti karon matuon-tuon. Matuon-tuon naman ta? Mamangkot naman kita, mangusisa naman kita, makonsulta naman kita. Way katapusan. Daw pelikula sang bata, pakubala. Ngati kaysa ko lang tawon kag do hindi na ko magliwat. Dumduman mo na Bombo Umel kung nabtan mo ang never-ending story nga may higanti nga ido. Kaysa ko lang tawon do hindi na ko magliwat. Nga man, tiki never-ending story gani. Tiyan mo sina? Sa ton sinima kabumbo? Ti lauman talang ni, nga by that time, mahitso na, maamosi na. Ti paano abi ko hindi? Sus kaluluoy yung mga kooperative eh. Ti nang-hire na sila tawo. Oh, nakagasto na sila, kaput up na sila sa ilaw opisina. Yung ko nang... Dumduman ko naman ang kilala ni Mumupel. Oh. May nagambal siya. Ti kung kwaon ko na din karon. Oh. For example, abi, ti kung kunway ng LPTRP, paano ko ng kooperatiba? Oh. Bala mo kung ano sa batsang kilala mo Mumupel. Ti ako pa na yung problema. 13 minutos nakaligad sa takla sinigalona. Pagbalik ta, atensyon ha. No? Kulang na lang subong gamiton ngalan ni birthday girl ni former First Lady Imelda Marcos, ni First Lady Lam Lisa Aranita Marcos, ni Simon, ni ang idol ko blang buhok ya, ni Congressman bla do tsuray do bla do si Jake Cyrus, si Sandro para Jake Cyrus. Kulang na lang gamiton sa ang pangalan sa first family para manunto. Damo na kuno subong nag-exister diri. No? Diri sa syudad, subong man sa probinsya sa Iloilo, pero tutukan nato ni Nanay sa syudad sa Iloilo. Pagbalik ta, istoryahan ta ni diri sa Bomboanay sa Udto matapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Iloilo Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung ang iban sini huol, bumbo umel, huol kay ti na late sa trabaho, nag-double ride, naglibot-libot sa sining LPTRP, no? Ang kilala ko ya, imit lang ta nagilang, no?
the ever wonderful, no? Person, a very wonderful person. Sa aton sini mga kabumbo, ang BC Mayor karon sa nga banwa sang Alimudyan, may hugot siya sa LPTRP, bumbo. Omel, sa mga kabumbota, winner gidya permi si Mother Kalay. Hambalya, diin ang ruta pakadto sa Tagipusoon mo. Suggest ano nga jeep, kay nakapoy na ako sa palibot-libot mo. Winner ka gidya, Mother Kalay. Sos Maria Cagose po. Magarbo ang production. Grabe ang background ni Vice Mayor Kalay. Ara siya sa Benigno Aquino Avenue, no? May puste. Grabe nga hakos ni Mother Kalay sa puste, sa aton sini nga mga kabumbuti. Ang iban sini gina-convert na lang sa good vibes. Ang problema sa LPTRP, just like Mayor Kalay did, no? Or Vice Mayor Kalay did, gin-convert na lang sa good vibes. Para nga hindi nakita ko nusagan pa iya kaugta sa LPTRP. 21 minutos na, nakaligad karon sa takna sini nga launa. Nag-standby sa aton sini nga linya si Police Colonel Leo Batiles, aton sini karon Iloilo City Police Office Director. Colonel Batiles, sir, si Bombo Cham Live, ikaw sa Bombohanay sa Udto, mayong hapon. Alright, napatay na utod si sir. Rinayal kita liwat sa kay Colonel Batiles. Standby sa aton sini nga mga kuturan. Oy, pamati kamo dira sa mga kamumbo naton. This is very important. Na base kon mabiktima kamo da kagagulpiada, lamay magtawag da si mo ngati si Simon Marcos to. May fundraising kami. Si Sandro Marcos to, may fundraising kami. Si Attorney Lamto, Lisa Araneta Marcos, may fundraising kami. Kailangan namin ng pera. Amo sina. Or may magpakilala dira sa inyo iyang opisyal nagikan sa Philippine National Police. Kay one time to, gingamit man ang pangalan ni Colonel Batiles. May mga ginagamit na sa sino-sino nga pangalan. Ginagamit man ang mga pangalan sa mga rebelde sining nga grupo. May mga ang nagligad to, gimpresentar to ni mga kalawin to, kung ano-ano sina dira banwa. Atensyon ka mo sa aton sini magkuturan, driman sa aton sini nga pagpangalagad kay base ka mo iya mabiktima bla, no? At least may idea ka mo sina diri karon sa aton man sini nga pagpangalagad. Balikan ta linya ni Colonel Batiles. Colonel, si Bombo Cham live, ikaw sa Bombohanay sa Udto, may hapon, sir. May hapon kita Bombo Cham kag sa kamati sa mga Udto sa ibang programa. Sandig sa imo sining husisa sa mga records nagikan sa nagkalain man sini iya nga police station, madata bala sa karon ang reklamo nga nabaton sa mga police stations naton may kantanan sa sining pagpanunto bala, Colonel Batiles, sir? At nga mga report pa din na siguro mga 4 or Bombo Cham. 4 or 5? Yes, tama. Sakto, amo sa Bombo Cham. Ano masami ang ginagamit nilang means of communication na Colonel? Mga ginagamit nila ang cellphone, no? Ang cellphone kag makuha nila ang number sang target nila. Tapos anong mga paano nila ni ginaumpisahan ang pangbudol? Bombo Cham, bali nagahimo sila sa ilang senaryo, daw may cover story sila nga ginagamit para makumbinsi kag mapapati nila ang target nila nga pwede nila mabiktima, Bombo Cham. May kay gayunan gani nga pati ang imo sining nga pangalan, Colonel, do nadalasa man sina diri nga gingamit sa sining nga mga budol-budol agod nga makapangwarta sa taga-syudad? Yes, Bombo Cham, sang nagliligad tong mga binulan may report kita nga nabaton dire nga may nagtawag sa biktima nga ginagamit ang akong pangalan, nagpakilala siya nga akong pangalan kag nagapangayo kuno sang suporta para nga i-support sa activities nila. Okay. May mga informasyon man kami nga nabaton nga may ang mga pangalan bala nga ang una sini nga prefix is ka, ti dodogin kulbaan sila kay ti maghambag ka nga ka.
ang nagataw-galay sa mga kamo ni mga rebuilding nga grupo. May mga tawo man bala nga nagagamit sa amo sini nga mga aliases para gid lamang iya nga makapang-extort, makapang-budol, Colonel Batiles? Yes, actually may isa kita ka report nga ginpaabot sa aton parte sila kag ginagamit ang mga alias no kag nagapakilala sila amo ni sila nga grupo, amo ni sila nga organisasyon, kinahanglan nila ang suporta. So matuod din na Bumbucham nga ginagamit nila ang iban nga mga pangalan. Ano ang pinaka-the best nga himuon sang tawo abi individual nga makabaton sa mga kasubong sini text message or call sa ila sini nga cellphone na Colonel Batiles? So siguro Bumbucham mga ato lang dira nga ma-advise sa ila kaya ini nga mga modos matawag nato ni isang una pa ni Bumbucham mo pila nakatuig nagliligad bisan sa negros kita na experience nato nini. So pag may magtawag sa ila Bumbucham hindi lang sila nga ato ma-advise sa ila, hindi lang sila basta-basta gig magpati kag magpadala-dala kung ano ang ginademand sa ila tungod nga ini sila maayo gid maghambal Bumbucham kag kung ikaw first time mo nga maistorya sila kag wala ka sang nabalitaan nga may mga amo sini nga mga insidente nagalatabo so daw madala ka gid Bumbucham. So atong dira panugyan sa ila nga kung pwede man sila makaistorya kung maayo man lang ila pagistoryahan ay kag lantawon nila kung matuod gid man kung hindi pero kalabanan siniya Bumbucham masiling ginaton nga hindi ni matuod tungod nga maayo sila magistorya kag maayo sila makumbinse kag mapapati ka gid nila tungod nga halos mabaluan nila Bumbucham ang imo nga personality, ang background mo, ang imo nga trabaho, may baluan nila. So busilingon nga nagakuhaan na sila sang information parte sa imo kag amo na ang gamito nila para nga makumbinse ka Bumbucham. So hindi lang sinigali iyang by chance lang Colonel, ngati nalagpatan lang ilabi nga madayal imo sini nga cellphone number or whatsoever dira gina-research man gali ni nila kag ginatun-an ikaw nga mangin subject nila? O Bumbucham mo gina-research nila na tapos may siguro may nagadaman sila may sistema sila nila istorya ng target nila at least may mga background sila kag may kompleto nga detalye pati sa mga victim. So amo na isa sa mga modus nila Bumbucham no kag dira makita naton asa na siling ko na kay na nga hindi lang sini nga mga inadlaw kundi madugay na ni Bumbucham no bisan actually gani sa amon dire sa PNP organization kung may matawag nagapakilala nga high ranking PNP official siya kag may instruction na ginahatag sa imo. So kung kaisa mapapati kag dito Bumbucham no ilabi na ang mga pulis man naton nga wala man nakaibalo kung ano kalatabo kag magtawag dira sa landline o sa cellphone. So ginapati nila dayon no kay simpre hindi sila aware. So amo na nga tulad man kung mga mayo ka na subong kay siguro mabatian sila nakadaman nga lang subong ang nga sitwasyon binagin may mga cellphone kita kag di nato sila kilala personal maging aware kita kag mamatsyag ang maayo gid kag hindi lang basta-basta magpadala sa ilang nga ginapangayo kag kung pwede mag-reach out sila makipag-angot sila biyan bawa sa atong pulisan o mangkot sila da kung matuod ni o hindi. So mas makikita mo na Bumbucham kag hindi sila dali-dali nga maghatag sang ginapangayo sa ila. Alright, kabay pa nga klaro ini sa aton sini nga mga kabombo. Thank you so much Colonel Batiles for your time. Mayong hapon sa imo. God bless. May nga Bumbucham may nga po sa liwat sa aton mati sa Bumbo Radio. Deriwavit si Police Colonel Leo Batiles sa aton sini iyang nga mga kabombo. Ari balaw, Bumbo Omel, Leon Kubla. Sampol ni sang modos tawag nagapangayo sang inugbayad, inugbakal sang bugas. Gapunto medyo sala-salakon sini nga to ang komputasyon no basta number gani Bumbo Omel do lang alang ginang abilidad ta pero ginahanas ta niya no ginahanas ta ni nagapakigangot kita sa mga statistician from Harvard and Yale University just to accommodate my lack of abilities to thanks God. Sina gaulok-ulok dito sa kadlaw. Aryo, kabahin or sample niya sa mga mudos bala sa aton sini nga mga kabombo. Bombo Mel? Ang mga
pero nabanggit ko sa iyo ay tungkol sa supply namin ng mga bigas at mga dilata na dumating. Kung kaya kami ay makikisuyo sa inyo na sana ay mapagbigyan ninyo kami sa unang pagkakataon na kami ay lumapit. Maaari ba, kapatid? Ano po, saan po ito, sir, ulit? Saan po ito? Ang pinag-uusapan natin na ito, kapatid, gusto ko lamang ipaliwanag sa iyo na ayaw ko na itong usapan natin ay malaman ng sinuman dahil ayaw namin na kayo ay mapahamak. Ayaw din namin na mapahamak ang aming hanay. Higit sa lahat, ayaw namin na ikaw magkaroon ng kasalanan sa aming kapatid. Nakikiusap ako na tikom ang mga bibig. Walang nakakalam na kami ay nakipag-ugnayan sa iyo. Maaari po ba, kapatid? Sino po ulit ito, sir? Nakalimutan ko yung unang, si General Lawin. Sino po ito? Ano? Sino po ito? Kapatid, si Commander Lawin, itong kausap ko. Oo. Saan pong hanay? Sa anong hanay po? So, maaari ba na masagot mo yung aking sinabi sa iyo kanina na kami ay humingi sa iyo ng kunting tulong? Para po yun, yung bigas, yung po yun, ng mga supply? Ito ay gagamitin namin upang makuha namin yung mga supply na i-deliver sa amin kaninang alauna ng madaling araw. Humihingi kami sa iyo ng kunting tulong mo para gagamitin pambayad doon sa karagdagan na nalikom kami pambayad sa mga bigas. Saan po galing yung tulong na binigay sa inyo ng mga bigas? Saan po galing yung mga tulong na ibinigay sa inyo ng mga bigas? Kami humihingi sa iyo, kapatid, karagdagan lamang dito sa aming hawak na halaga. Para ibili po ng bigas or bayaran yung dumating na mga bigas? Pambayad doon sa aming via supply na dumating na may-deliver sa amin kaninang madaling araw, kapatid. Maaari ba na kami ay makahiling sa iyo ng halaga ng 20 sako ng bigas? Sir, wala po akong ganoong pera. 20 sakong bigas. Umel, magkano yung isang sakong bigas? May idea ka? Chip John, magkano yung isang sako? 2,000? 2,000. As per advice by the experts sa iHeart from Harvard and Yale University, when it comes to numbers, I should use calculator. Wala siya pag-advise na 20 times 2,000. 40 mil. Anak ng titing, Commander Lawin, bakit ka nag-order ng 20 saking? 20 sakong bigas tapos kulang yung pira mo. Anak ng tinapaw. Oh. Tapos hingi ka sa iba. Oh. Ba't iyon pang reaksyon sa gintawagan niya? Ay sus, di ko na makuha. Sugata itong ruga pala munggo sa problema. Sus, Maria Kagusip. Commander Lawin, tinatanong ka kung saang hanay ka. Hindi ka naman sumasagot. Yung sagot mo ano-ano. Sus! Ay, oo. Sa aton sinima kabumbo, damo na nga mga klas. Damo na nga mga klase sa nga modus, pati ang iban siniguan gyapon, yung kabiktima gyapon. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero tiyan mo na gani hambal ni Colonel Batiles. Hindi magpadala-dala, hindi magpanik. Kiti ang linyada sang mga tinaga niya, hindi gusto ni Commander Lawin na malaman ng iba. Wala naman nang nakaalam, Commander. Yung ikaw, ang tinawagan mo, ako, tsaka si Bumbu Umel. Kung idagdag mo si Colonel Batiles, 5 lang tayo. At si Bumbu Sina, 6 tayo. 6 lang tayo nang nakakabalo nito. Wala nang iba. Sa aton karon niya nga mga kabombo. So, hindi magpanik. Gilayon nga mag-report sa aton sino mga kapulisan
para nga matagan sa nagakigo sining lihok ining mga mudos ang pagpang budol-budol. 34 minutos na nakaligad sini sa takna iya nga launa. Standby sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sa sulod sang bulan sang Hulyo, subong nga tuig, may mga, siyempre may nagbaylo administrasyon na. Nag-assumer na sa ila siniyang panugod sa pagserbisyo nila as elected official ang mga nagdalaog sang nakaligad sining eleksyon. Now, dili kita sabahin karon sang sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, mga sangguniang bayan bala. Ngati may ara sang ex-officio member. Now, ang ex-officio member dira, Liga ng mga Barangay, SK Federation, President. Now, may PCL pa kung sa sangguniang panlalawigan. Now, may mga instances nga kung sa diin ang Liga President nagpapili sa mas mataas nga posisyon or equivalent posisyon or mataas nga posisyon rather kag nagdaog siya. So pamangkot sino ang mabulos. Tibay rules of succession sa pinakasimple naton nga paghangop, ang mabulos siyempre amo ang Vice President sang Liga. No, para ba lang nga magpatpat pagid sa aton, particularmente karon sa bylaws, no, sa Liga ng mga Barangay. We have on the line si Ma'am Chodora Sumagaysay, ang Provincial Director sang Department of the Interior Local Government, Iloilo. Ma'am Chod, good afternoon. Si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Bombo Cham, good afternoon. And good afternoon man sa mga tagpalamati sang sininga programa. May pipila ka mga instances karon na Ma'am Sumagaysay that kinahanglan gid sang explanation kayang iban dodo while kita kabalo nalimtan nila or may iban pagid sila iyang ginabasihan man para iya sa succession kay may pila ka mga instances kag nabalitaan ko just like sa uton may amuman sini iyang mga senaryo nga natabo sa sining ginatawag nilang law or sining ginatawag nilang rules of succession. Luyang naton may baluan. Ma'am Chody, ano ang maghambal ikaw nga rules of succession in case abi sa mga liga ng barangay, ano gid ang dapat sini iya nga masunod, ma'am? Bombo Cham, thank you for raising sang amo nga concern. And you are right, kadamong gid subong sang amo ni mga instances kag mga hitabo, no, nga kung sa diin ang Liga President nagapapili kag nagdaog, no, sa sangguniang bayan. So if that will happen or that happened, and listening to your premises kaina, you're right na ang mga pungko is the Vice President. No? So in the case of vacancies and succession in the office of the Liga, ang nagagovern sini is ang ilang Liga Constitution and Bylaws. So, ara did particularly section, Article 12, Section 2 sang ilang Constitution and Bylaws, nga kung mabakantihan ang President, no, the Vice President shall, no, so take note sa gingamit na tinaga shall, it is mandatory, it is not permissive, no. Nga magatungko bilang presidente sang Liga in the case of the provincial level. Okay? May ikog sa Bombo Cham, succession shall only take effect upon securing the confirmation from the National Liga Executive Board. So dapat procedurally makuha sila, ma-secure sila sa confirmation from the National Executive Board para na ma-complete ang proseso nga ina. Okay. All right. So pananglitan abi sa case sang uton abi kun
maplastar naton nagdaog ang Liga President, member na sa Sangguniang Bayan, kay elected siya sa Sangguniang Bayan, pagkatapos ang Vice President niya automatic nga makapungko gilayon as Liga ng mga Barangay President. Why pa siya bisang Ma'am Chody, why pa siya bisang confirmation from the National Liga Executive Board? Pwede mangyapon matigayon ina? May ara kita very clear ina Bombocham sa aton nga Liga Constitution and Bylaws na naghambal. Succession shall only take effect upon securing the confirmation from the National Liga. So kung may mga subsequent, kung may mga ara kita nga legal opinion sina, nga dapat ma-secure gid si anay sa confirmation because that will be the document that he or she will presenting to the Sangguniang Bayan parang mahambal naton nga legally siya ang president, no? Pero normally wala man kita sa nabalaan ng mga instances, no, because kumbaga it's only part of the process kag normally wala gina-grant ang National Executive Board, no. Let us remember nga ang Vice President is a duly elected officer of the Liga, no. So ang National Executive Board, they have the list of the officers. So kumbaga, all they have to do is just request for the confirmation and nagahatag man nila yon ang National Executive Board. Kung kumbaga pa, ministerial naman lang ining confirmation. Yes, that's true. Alright. So, paano abi na karon kung magpamalabag o hindi pagpanugutan nga makapungko ang assuming Vice President to be Liga President sa chapter, sino lang makapugong sa iya, Ma'am Chody? Actually, kung tanawon mo, wala siyang makapugong provided na ma-secure niya ang mga necessary documents. Again, that is very clear in their constitution and bylaws, no? Kay karon kung hindi siya mag-assume office as Liga President, he or she can be charged for abandonment of office or neglect of duty, no? So in that case, mapungkugid siya, provided, as what I had said before, i-secure niya ang mga necessary documents to complete sa proseso nga ina. Okay. Sa amo sining hugada, kung ang isa abi karon iya ka Liga President or nag-succeed punggan sang any elected officer, what will happen at Ma'am Chody? Again, kung tanawon mo, hindi na siya pwede, no? Hindi na siya pwede. Again, I would like to hambal ko gani that Liga Vice President who will succeed as Liga President is a duly elected officer of the Liga. Okay? So, kung may reklamo sila or whatever concerns, that will be dealt with differently. Okay? So, mapungkugid siya. Mapungkugid siya. And, amo to hambal ko nga, i-secure niya lang ang mga necessary documents. Kung may reklamo man, I think, wala sang makapugong sila because that is well provided, no? By operation of law, that is well provided the Liga Constitution at bylaws. Okay. Kadto kita sa bahin sang election sang Liga ng mga barangay sa ila sining mga officers. Kung mag-elect kita, Ma'am Chody, sanday sino dapat ang iara o ang presensya isa must sa nasambit sining pagpatigay ng eleksyon? Ang ginahiwat na Bombocham ang eleksyon sa municipal, okay, talking of the provincial level, ang nag-constitute sila, kag ang ara dira, are the members, of course, of the Liga. Who are they? They are the respected municipal Liga Federation presidents of each municipality. Okay? So, nakapungko kita, ang DILG dira ang nakapungko as chair of the Board of Election Supervisor, no?
And then miyembro naton dira ang COMELEC and miyembro man naton ang if I'm not mistaken, ang sa DepEd, no? DepEd na superintendent, no? So, sila na ang nagatuto, Bombosyam, sang officers of the Liga Provincial Federation. So, ang ginabuto nila dira is the president, the vice president, the auditor, and the rest board of directors. Okay? That is why, so for example, nagsaka ang vice president as president because of election to the higher position or incumbent president, right? So, bakante ang vice president, no? So, ang vacancy sa vice president will be filled up through election. Through election na siya, no? So, amo na ang set of officers of the Provincial Liga Federation as well as the manner of voting nila. Okay. So, kung amo sini ang mga pagsulundan, di dapat pasiguraduhon gid sang mga concern sini nga mga opisyal nga kumpleto ang presensya, partikularmente ara ang Department of the Interior and Local Government. Kay kung magsiling karon iya nga may absent sa mga very important person just like DILG and COMELEC, ti matigayon balaihan ang eleksyon sa liga, Ma'am Chody? No, hindi siya pwede Bombosyam. Dapat there be, kung maghiwat, for example, maghiwat sila sa eleksyon, there should be a request, no? And they will notify us because kami sila sa DILG ang naghiwat ng special election. Okay. So kabay pang athag ini sa uton tuya gilayon tuya nga nahitso sa uton nga senaryo, Ma'am Chody? Yes, Bombosyam, in fact, ang Vice President, who is now the League President of the Municipality of Oton, naka-take oath na siya. No? So, again, it's a very simple procedure man lang. No? So, ang importante lang din is everybody should acknowledge that is lahina iya mo, hindi lang naya kapretsyo. It's not whimsical, but it's well provided in the law. So, hindi na ito na siya pwede mapari. I see. Okay. With this, Ma'am Chody, salamat gid sa paghatag sang mga impormasyon kabay pa nga nasanagan ang aton sining mga kabombo sa mga amo sini iyang sirkumstansya sa bahin naman karon sang rules of succession sa diri iya sa bahin sang liga na mga barangay. Salamat gid liwat, mayong hapon na, Ma'am. Thank you very much, Bombosyam, and a pleasant afternoon, man. There you have it, si Ma'am Chodora Sumagaysay, ang Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government. Sa aton sining mga kabombo. Tinahitso na to ang sa uton. No? Sinya, why man gani isang problema? Kasimple lang siniiya nga, kumbaga pa, proseso. Ang Vice Presidente nagsumpa na, nag-take oath na as the new Liga President. No? Sa aton sini magkabombo sa banwa iya sang uton. Ti applicable ni sa uton kag applicable ini sa bug-os nga liga mga kabombo. Now here comes ang sitwasyon dira sa may banwa sang Buenavista, Guimaras. Kung applicable gani sa uton, ti applicable man na diri iya sa banwa sang Buenavista kay isa man lang sila constitution and bylaws mo. Hindi bla? Nga di niya ang Buenavista dito sa dito sa Zimbabwe. Di niya ang Buenavista Guimarasaw dito sa Iraq. Nga lain-lain ang ila sini nga proseso So board member Steve Reyeser, i-exert mong imo sini kinamatarong sandig sa Constitution and Bylaws sa Liga ng mga Barangay. Now, nga mapungko gid ikaw iya bilang ex-officio member, bilang board Sangguniang Bayan member dira sa banwa sang Buenavista, Guimaras. Sa aton sini nga mga kabombo, kag pwede mo ni makasuhan si Vice Mayor Cyril, ano tong pilido ito gapon, lipat ko?
Kag kung sino man na sa likod sa pagpugong, sa pag-assume sa pag-assumer mo as liga ng mga barangay, President Steve Reyes. Tama ka simple nga proseso, pero bangod sa pamulitika, inungo nga klase sang pamulitika, nagagumon, kag watak-watak iya ang pumuluyo, nagatugas ang division, nga imbis kung taniti, tapos naman ang pamulitika, suporta na lang kita iya sa subong administrasyon, sa kung ano man ang luyag nila ngay patuman nga mga programa, para iyas pumuluyo, masunod na lang kita, makooperar na lang kita. Katulad bala sang mentalidad, katulad bala sang ginhimo ni Konsyar Plaridel na ba't yan ang balyaw? Siling niya basta, hindi lang niya disbintahas pumuloy sa syudad sa Iloilo, masupport ako all the way. Sa aton sinima kabumbo, ti ko nagapakita malang karon iya sa nga suporta. Ang pila ka mga opisyalis dira nga sadto kasumpong iya sa pamulitika sa banwa sang Buenavista, ti nga do kasubong iya nga may ara dayang martial law sa Buenavista sa aton sini nga mga kabumbo. Imbitado man ang pobre siniya nga Liga President, ara man ang iyang alan sa imbitasyon, ti nga pinunggan nga mag-deliver siya sini nga nag-real speech ti bangod sa binungklok nga pamulitika. Hindi bla, amo nang athag sila dira. Mismo gani iyang DILG diri sa probinsya sa nga Iloilo naghambalo nga ara ini sa konstitusyon and bylaws kung ang ginapamangkot ng confirmation from the National Liga Executive Board, ti ministerial naman lamang ini. Hindi gid iya mapunggan nga ma-assume office gid iya ang Vice President pananglitan nga ang Liga President nagpapili abi sa Sangguniang Bayan o kung sa dindira kag nagdaog. Kay dapat wala sang vacuum dira sa talatapan o kung sa posisyon sang liga ng mga barangay para tanan well represented. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag suno pagani kay liga ng mga barangay President Steve Reyes, daw nagpatigayon sila kuno sang ila sining eleksyon. Timang kota dira SB Reyes mangkota dira kung may presensya sa nga DILG. Kaya ang hambal riya sa nga DILG sa province of Iloilo, sa aton siniya mga kabumbo, ang ila siniya nagasandig idias lagi, ti alang-alang yang alain man yang patakarang ka DILG kag Gimaras. Ano nga sigulano nato ni? Plarium lang na. Ara gid dapat ang DILG, ang COMELEC kag ang DepEd gani dala pa sila dra nila kag ang mga opisyalis. Ti karon niya kung may ginpa kung nagmurong-murong naman sila ka kung ano randa mga ginimo nila ati questionable sa aton sini nga mga kabumbo. Basi kung may plano dirang pipila ka mga Herodes dias Buenavista nga magpatindog sa ila sini nga imperyo. 53 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Si nay? Mayo lang ko kay Bumbusina, kay si Sir Leo de Lara to, gayo man nga masabat gid sa mga statement kay Giboy Andre ni Mr. Boyd Parcon. Way kita yasang katuyuan sini nga pawayon sila kunti ginapresentar lang nato na magtimbang sini nga bahin. Kay may mga nabatian si Mr. Leo de Lara nga suno sa iya nga do way santo sa mga statement manukon whatsoever dira. Tawag sini Manwa, masabat man siya kuno. Tiwag yung problema ganta simpo isa pagid. Suno kay SB member Steve Reyes, ginambalan siya kuno nga stipot lang siya kay may tawag siya ni may petisyon. May petisyon batok sa iya. Sa aton sini nga mga kabumbo, tiyambal ni hambal ni Ma'am Chudi Sumagaysay, ang petisyon niya, iseto lang na yan sa mga masunod. Nga sitwasyon o sa sunod mga tinion. Subong iya, kay kung may amo sini nga programa, may inaugurasyon dira, may inaugural speech si SB member Reyes, dapat natigayon gid kun tani adto. Ti para hindi na lang magtugas ang kung ano pa iya nga kinagamor whatsoever nga mag-init pang sitwasyon, nagapuli na lang si
Nagpuli na lang niya si SB member Steve Reyes. No? Pero tiyang nagayuhom-yuhom to yung mga Herodes, abi nyo nagdaog ka mo. Sa matasang pumuluyo kag sa matasang laye, sala gid kamo yan. Sa linya ta si Mr. Leody Lara, ang Vice President sang PTC. Sir Leody, ano ang imo sining mapahayag sa mga statement nga ginpayag man diri ni Mr. Boyd Parcon, just for the record? Sir Leody, mayong hapon. Yes, Bubucham, mayong hapon. Bubucham, at mayong hapon sa Palamati sa atong Bombo Radio. Aha, ginbuligan ka man kuno ni Mr. Boyd Parcon kag tianhon mo kay may mga dokumento kuno nga kulang ikaw nga gin-submit, Sir Leody? Bubucham, no, nagapamati ko sa interview mo sa kay Mr. Boyd Parcon. Kumpare ko man maninoy ni sa anak ko. 3 na kabilog ang inanak niya sa akon. Kabutigan na yung iya ginambal kinang interview. Ginarespeto ko na nga nag-augment affiliation na kami, wala kami ka-pressure, pero gintuganan niya kami. Siya naghatan, nagambal, kag sila ni Hali, nga tagaan niya ko sa pulo ka tagbak, kag pulo ka no. Naintindihan ko nga may mga depending sila. Sa interview mo sa akon, ginilawag ko na ang pending nila. Kag nagapakalimos lang kami sila. Wala kami ka-pressure. Kag sa bumutsa, mula yan na, no ha? Nabalaan ko kami, may mga co-op man. Nakita namon ang iya ginambal nga na bayad. Nagbayad ko 10,000 siya sa ang ako nga affiliation. Wala pa hasta isa kabilog nga special permit lang ang nabaton ko sa nakabulan. Ang ginambal yang mga expired ORCR namon, gimpa-verify ko na ni sa LTFRB. Ang silingon, wala ni expiration, wala na niya sing expiration, kag kumpleto na niyang tanan ko nga papilis. Kaya ang tanan nga expiration, wala ko niya pasulod, kay mapilis. Dili lang ang common requirements. Sir Leody, namin mo, wala sang expired. Yes. Wala sang expired. Okay. Sige sir, proceed. Ang isa ni hindi ko nagustuhan kay Mr. Boyd Parcon, abi niya, abi sang tanan, no? Sa umpisa pa lang, kasi siya ni permigi na interview, abis ang aton nga mga kahanginan, nga nakapamati, nga si Boyd Parcon lang ning isa ka co-op, dire sa Iloilo City. Kadudamo kami din nga co-op, galing kay wala lang kami gapa-interview. Siya lang ni permi ang ginapa-interview namon, kay tungod nga siya lang ang ginaano man namon, ginerespeto nga siya maatubang, pero taga-interview sa iya, wala yan ni ginalawag ang amon nga tasal-tagsa nga mga co-op. Okay lang na, kay may co-op man may co-op man kami. Pero kami legitimate, hindi sa magambal nga kulang ang amon nga mga sa nagproblema kami sa consolidation, sa pag-dismiss, no? Sa press con ko, ara na gipakita ko ang tanan nga papilis, kompleto kami Bumbutsyam, kay bala mo, no? Paano ko mambal nga kompleto ang amon papilis? Kay ginawardan kami sa 46 units under sang LPTRP. Sa Nyorot, sa Parula, Infante. Sa nga damo kami sang mga kakulangan, damo kami na problemado ang amon nga papilis. Kami ang pinakauna nga kintagaan COC sang CDE sa Bilog nga Iloilo City, ang Certificate of Compliance expiration 2023. Ang OTC kami pinakauna na issuean sa OTC dire sa Iloilo City, Certificate of Good Standing. Amon ang isa ka requirements nga na-dismiss ang amon nga consolidation sa 5 namon karuta. Hindi sa magambal nga problemado ang amon nga no. Kung may problema ang amon papilis, hindi kami maawardan sa 46 units sa bagong nga Nyorot sang Parula Infante. Okay. Pero mag-abo sining sitwasyon, set aside taman, abi ko may mga diferensya nga mga senaryo dira. Pero bukas man kuno sa gyapon ng WBTC nga magbulig sa inyo para nga makater man kung anong ginahingyo sini o sa laysay para makater man nga makabiyahe ang mga units ninyo, Sir Leody. Yes, Bumbutsyam, no, nabatian ko gin-record ko niyang gin-interview mo, kagang gin-interview mo man sa akon, may i-compare ta, wala ko naglapas iya, wala ko sa nga ginamulay, kag ang iya nga interview mo sa iya, no, gin-record ko man di, kay para masabat ko ni sa kahanginan, kaya amon chairman, nagapamati man. Hindi ko gusto nga doa kami ang may sala sa tubang sang media kag sa mga taon nagapalamati. Siya ang nagtugan, wala kami nag-over sang iya nga lapaso namon ang iya nga mga membro.
kadodamo sang bakante, siya nagambal nga may pulo ka mohon at agya, may pulo ka ila na ni Hali sa iya manager ang nagtugam. Pagka sulod sa among papilis pagkaaga, lain naman ang senaryo. Amo naman ni nga ruta. Tatlo kasi mana nga pabalik-balik sa ako nga wala kami nagapilit, wala kami galapak sa iya nga membro kay naintindihan man namon kami co-op man kami, nagaayo lang kami sa pag-interview mo sa akon, ambal ko, nagayo lang kami, nagapakalimos lang sa ila. Pero ang isa ka masakit ginatog-anan niya kami. Kagambalo niya nga may expired ang amon nga okay may expired pero gin-verify na namon ang 52 units ni wala na sing expired ni biskan ang OR namon is wala expired ang 52 units namon sa under sang ikahuda PTC. Okay. So mag-amo sining sitwasyon ti base kon may istoryahan pa malang ni ninyo sa inyo sining level Sir Ludic kag sa pagtakop sang 45 dias naging plastar diri sang alkalde sandig sa sining executive order maitso na initanan kag mangin harmonyos ng mga kooperatiba diri sa syudad sa Iloilo? Yes, abot siya ipabot ko kay Buhit Parko, ipabot mo pamati man sa kay meeting sa to kinapagalis namon sa amon opisina sa Altiparbe. Kami opisina man kami wala na kami gana magpa-affiliate biskan di nakabiyaya mo nga kung sa ila lang WDPDC nga co-op kami ma-affiliate, mapaimunong lang kami sa banga. Ginbalis kadya, 3 ka bulan pabalik-balik, ang amon nga una nga ginpasaka siya, 3 lang ka manduryaw, kag isa ka tabok ka harulo liko, 3 weeks na. So par kagapo lang nila ginpasaka. Pambalon ko nila nga uyaya pa ako sa pagatag sing requirements ko. Hindi na yan matuod nga ang iyang inambal, sila na yan natugan. Wala ko yan nag-una. Taga-tugaan nila ginamiting ko man sa ako nga mga membro. Nga amon may pasalamat kay Buhit Parko, nga tagaan niya sang pulo ka ruta, amon nga klase ruta. Kay sa 4 ka bulan, wala kami kabiyahe. Sila na yan nagtugaan sa amon, hindi kami nga nag-pressure sila. Kaya yung ang pangapapilis namon, 3 weeks na. Ang balon niya ko nga may buligan niya, inotel na sa nga pangambalanon ni Buhit Parkon. Hindi na matuod nga bukas sa. Kaya kung nagbukas sa sang iyang apertahan, 3 weeks na ni dapat nakasulod na ni ang amon nga mga affiliation siya. Kag bumbot siya yang bala sa basilipat sa nagbayad ko sang Gmail sang 10,000 for certification. Okay lang na, legal man na ilapanukot, kay kami gayo, natindihan man na namon. Pero sa Gmail, isa lang ka special permit ang nakuha ko hasta subong. Ang walang nakasabdasa nga kung ano ang Gmail to, kaya ang every certification, every unit is 500 sukotya. Ipayo ya ko sa sa certification nga para mag-affiliate kami sa ila. Sige. Sir Leody, may idugang pa ikaw? May bubusam ang ambali sa pag-interview mo kay Buhit Parkon. Ambali bukas pa ning ganaan. Kami ya sarado na ya nga pagsulod sa ila ganaan. Kung bukas man saya, inotel na saya mga hambalanon. Kaya aktual na nga 3 weeks yung ipabalik-balik into ganaan niya kami. Ang balon niya sa kahanginan nga bukas Anong klase bukas na? Kung ibuksan mo, umpisa pa lang first day sa among pag-istorya na nagbayad na ko 10,000. Amo tong pulo ka umuhon niya. 3 na kasi na pabalik-balik ya kami. Ang balon niya kami nga uyaya nga klase nga mga co-op. Hindi niya matuod, bumutsam. Kung bukas man sa, wala na kami gana magsulod sila. Alright. Sige, Sir Leody, thank you so much. Mayong hapon sa imo. Hello, Sir Leody? Yes, bumutsam. So, ready na. Kaya kapag ko sa pag-interview mo kay Buhit Parkon, pati ang amon nga mga problema sa consolidation, wala na dapat niyaging pagwa. Pero wala kami yung problema sa amon mga papilis. Kaya nga mga papilis na awardan na kami, na kompleto na namon, nga mambalsa nga wala problematic ang amon nga co-op alin siyang umpisa. Hindi na pod. Amon na ang ipaabot ko man sa kanginan nga legitimate co-op ang ikahudapan na transport cooperative. Alright. Sige. Mapaibalo ko man sa amon nga mga membro nga base mabatian nila ang interview mo kay Buhit Parkon nga uyaya giman ako nga klase vice chairman sa amon co-op. Alright. Sige, Sir Leody, thank you so much. Maing hapon sa imo.
May nga po, Bubutsam, salamat man sa pag-tigyonan nga masabat ko man ang mga aligasyon ni Boit Parcon sa amon nga uyaya kag problematic nga klasiko hindi niya matuod. Kay amon ang matuod nga ginambal ko sa imo, may 10,000 pa kong bayad siya. Ang 10,000 sa tatlo kasi mana manugi sa kabulan, isa lang ka special permit ang nahatag niya sa amon. Okay. Derwabit si Mr. Lodi Lara, ang Vice President sa Panay Transport Cooperative. Ti kabay pa may aton gusto naton nga mahitso ini no sa aton siniyang nga mga kabumbo nga hindi na magdako pa ining problema kay ti sila man lang ni sila ning ari sa ground no sila ni ang nagamaniobra man sa deployment sa mga salakyan. Di ko may mga konflikto da mabudlay man. Sa aton sini mga kabumbo, problemado na kita sa LPTRP. Tapos ang aton sini nga mga kooperatiba maglinaway pa karon. Ano na lang guwatas ni man? Balik tas traditional jeepney, di ba? Ato yo, ito may gilinaway mo. Ti gusto niyo na? 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 2. Anyway, sa aton sini mga kabombo, ang iban sini nga mga balita kang impormasyon, pantayan sa iban sini Manus Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Isbobot Sama Blanco, vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound. Ngayon sa iyo tanan mga kabombo, 14 minutos. Makaligad ang 2:00 sa hapon on a beautiful Saturday afternoon.
unang Sabado para sa bulan sang Hulyo. This is Tita Regine, nagapanumbalik para nga mag-alagad sa inyo and bringing you kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kag kumusta naman ka mo? Basi ang iban kahapon pa lang medyo naglagaw-lagaw na. Anyway, wherever you are, I hope you're doing okay and you're doing good and staying happy with the one you love and with your family. Welcome sa kahapon lamang program, mga kabombo. Si Tita Regine ang inyong kaupod and ara na makita ko na siya. Nag-video call kita sa iyang aton nga winner si fighter mom sang Iloilo. And karon bantayan nyo man, especially ang mga letter senders natin for this week. Kinabasa natin ng ilang mga stories. Bantay gid ka mo because magalawag naman kita later on sang aton nga banibagong nga winner para sa sininga si Mana. So samtang nga nag-plastar ka mo dira, ari naman ang aton nga ambahanon nga iga dulong para sa inyo from the Bombo Music Festival from Janiel and Dave Alvarado. Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Bisan hindi na bulan sang Hunyo, syempre, pwede gyapon ka pakasal anytime, no? Bisan bulan na sang Hulyo, pili lang kamo yan, no? Anong convenient nga bulan para sa inyo. Vows by Janiel and Dave Alvarado. Oras naton, 20 minutos na, makalipas ang alas 2 sa hapon, and she's here with us already. Ang aton nga winner, si Fighter Mom sang Iloilo. Good afternoon, gid sa imo, Fighter Mom. Good afternoon, Tita Rich. Kumusta ikaw? Okay lang, Tita. Looking young, pila aton edad? Ano, Tita? Pila imo edad subong? 35, Tita. Daw 34 lang gid or 33. Anyway, you said, no, seriously speaking, Fighter Mom, you said, halin ikaw sa iska broken family. So, pila ang imong edad sa nagbulagay ang imong ginikanan? High school ko, Tita, pero actually, bali, do gamay pa lang ko, do feeling ko separate man ko gyapon, Tita, sa family ko, kay gamay pa lang ko gibiyaan ako nila, nagdako kay lolo kay lula. What do you mean nga ginbayaan ka na nila? Bali si tatay nag-obra, tapos mga uktod ko kag sinanay nagpa-Manila na kinder pa lang ko. Pero that time sang nagpa-Manila si nanay mo, hindi pa sila bulagay ni tatay mo? Pa, Tita. High school pa lang ko na nagbulagay sila. So, layuay lang. The term is layuay lang ang imong mga ginikanan. Pila gani ka mo ka mag-utod? 5, Tita. Tinga ikaw ya ang nakatupa sa lola kag sa lolo mo, how? Bali, ga-eskwela, abi ko to, Tita, kinder. Tapos, na man sinanay, magdala sa kon bala, tiyan mo na ang ginbilin na lang ko nila. Ay, ano ikaw, agot? Ako subang, Tita. So ang subang ginbilin sa lola kag sa lolo? Oo, Tita. Alright. So anong natabo ang pagbulagay na nila? Anong natabo sa inyo? Ako, Tita, sa tiya, kag tiyo ko, bali ko, gid kay sige eskwela ko mo. Tapos si lolo kay si lola, sila gapay eskwela sa akong mga tiyo ko, ginabulikan nila ko. Ga-communicate man sa imo ang imong mother, even if layo ay ka mo? Talagsa lang, Tita, kay hindi patuso sa kuna mga cellphone bala, tapos gasulat lang siya sa kay lula. Tapos isa akong mag-abri klase, ginapadala niya ko bala sa mga school supplies. Tapos si tatay talagsa lang gapuli kay gasakay sa barko sa una. I see. So how often ka mo nga makakita ay sang imo nga mother kag sang imo nga father? Bali halin, Tita, pag kinder ko, high school ko na sila nakita. Kalawig-lawig. Wala ka ginilagin sibaw-sibaw? Wala sila gapuli, Tita. Bali si tatay lang gapuli sa kon. Ano may kanya-kanyang pamilya na sila? May bagaw na nga pamilya? Sa una, Tita, gapuli may si tatay sila sa Manila. Bali ako lang gid diriya na bilin. Wala man bi sila nag-effort si mama mo nga kuwaon ikaw parang danay na kamo tanan eh. Wala, Tita, wala na ako ginkuha. So amo ginakatako ang pagsalig nila sa mga ginbilina nila sa imo nga you're okay. Ikaw wala ka man nag-ayo sa ila nga kung pwede maka-join ka man to sa ila. Wala man, Tita, kay do okay man ko kay lulo. Sa una kay sa side ako ni nanay ginkuha nila ko sa lulo kay lula. Pero sang nabalaan ni lula kay ni lolo nga ginasakit ako ni lolo sa side ni nanay ginkuha nila ko. Sa mga tiya mo na ya, amo na sila yang nagkuha sa imo. Bali ang si lula kay si lolo nagkuha sa akon. Okay. Sinong gasakit sa imo? Si lolo mo? Si lolo ko nga sa side ni nanay, Tita, kay ginkuha nila man ko mong
Okay. So, sa ila ka nagdako until nga nakatapos ka gid man sang high school before ikaw nga nagbusong? College, tita. Nakatapos ko, tita. Kay ginbuligan ko sang tiyo ko. Nag-eskwela ko. Tapos, na restart ko sila, mga tiyo ko kag tiya, para makakuha allowance, nga mabuligan nila ko eskwela. So, saan ka nagbusong? Sa nakatapos ako, tita, eskwela. Bali, 4-year course man, ano tapusan mo? 2 years, tita, computer secretarial. So, graduate ka gid kag nagbusong ikaw? Naka-ano pa ko, tita, naka-ubra pa ko sa sulod balay, bali 21 years old na ko to sang nagbusong ko mo. Dali lang. Nga nagata nga ikaw, how? Okay. Makakita ay, wala, makatulok ay, wala kita nga duwa, pwede man. Alright. So, pilai mo edad sang nagbusong ikaw sadto nga graduate ka na bali sa 2-year course? 21, tita. Sino ang una mo ginsugiran nga nagabusong ikaw? Bali, wala gito, tita, kabalo mga pamilya ko diri nga gabusong ko, gintago ko. Pero ang nobyo ko balaan niya, kag ang pamilya ya, kay dito na ko nagstay sa Ilamong. Ti wala kang pangita sa pamilya mo? Bali, tita, balaan kay star ko sa una sa tiya ko sa Bilya, kay ginagabantay ko pala sa mga pakaisahan ko. I see. So, what made you decide nga mag-apas ka to sa imo nga mama? Sang nagbusong ko, tita, do na nahadlo ko bala nga mabalaan bala sang family ko kag silulo gabi daan ang do expected ya sa kun bala nga makaubra ko nga actually, tita, naka-apply ko abroad eh. So, daw tapos sa moto nga, doon nag-decide na ko nga mapasila na sa Manila. Prior to that, as in ka pabati-bati man si nanay mo, nga abi kadto ka man di, abi pamasyar ka man di, abi bakasyon ka man di? Mga utod ko bala, tita, nakapuli di sila na bakasyon. Tapos, ang nila nang gusto mo masunod, ang bako hindi ko sasunod lang kay do pali do layo ko abi, tita, kay nanay nga bala do hindi ko kay nanay bala. Kaya do nagtakbo ko. So daw may gap gid ka mo nga duwa sang imo nga mother. Do hindi ka lang komportable sa iya. Oo, tita. Pwede tulukay ta nga duwa. Hindi lang ka magtanga. Tulok sa camera mo da. Okay. So, naglakat ikaw sa Manila because hindi mo kaya nga sugidan ang family mo, di nga gindakaan mo nga nagabusong ikaw. Ano man, right after graduation, nagbusong ka gidayon? Wala pa, tita, kay ang 17 ko nag-graduate sa college pala, tita mo. So, pila edad mo sa nagbusong ikaw, liwa? 21. Okay. So, nag-decide ikaw nga magkanto dito sa Manila. So, kumusta man ang pagkitain ninyo, ang pagbaton sa imo nga iloy? Bali, ginapas mo ko ni nanay sa bus kay balaan niya nga nga matabok kay nagamba ko sa mangod ko nga mapamanila ko, makadto ko sila. Kaya mo to na ginapas siya man ko sa bus, siya nag-apas sa akon sa bus. Sang pagkitain ninyo nga duha, first time after many years, daw makita mo nga may excitement man sa guyan niya, nga daw ga-look forward man siya makakita ay ka mga duha? Ginako siya ko tapos nagibi sa kon mga bala do sa nga nakakita na kami. After many years, no? Okay. Oo. Pero ang inyo nga relasyon, kumusta? Komportable ka sa iya? Siya komportable man sa imo? Sang dito na ko, tita, sa iya do okay man, tita. Man siya nang okay man. Okay man kami. So do hindi man sila nga malayo ang buot ninyo sa isa kag isa? Do natural lang, tita. Do gay mo kami gawa man nagkitanay. Alright. So kumusta? So nabalaan niya na ang imong sitwasyon. Paano kaniya ginbuligan? Ano ang reaction? Gabi ito, tita, na
daw hindi bala daw wala siya ano gabustong ko bala nga nagustong ko kay expect ka dito nga makadto ko sa Manila makaubra kaya makaubra tapos ano ko nga daw na ano siya nga nagkabustong gali ko Ano ang balya sa imo? gabi be ato tita nga ano gabi ko po isa ko tapos wala man lang siya may ginhambal bala tita ginpupaan niya lang ko nga gabi lang ano yung sakon bala daw na ano siya nga nakit na ano yung nga do hindi bala do na ano ko man nga do nagduga ano bala iya nga ano tita nga do na ginulsol nga Doon na lugunan siya sa imo? Doon na luoy siya sa imo? Doon mo sina? Doon na lugunan siya nga. Do wala. Ako bala na subaybayan, tita. Nang hinayang siya nga amo na natabo sa imo because wala siya sa imo nga luyo. Okay. So, samtang sige ang imo nga busong, nag-decide ka pa, no? Nga magtrabaho? Oo, nag-ubra ko, tita, kay ambal ko sa tiya ko. Ambal ko pati kayo na ko ubra ti ambaya ang amo ya kuno kapangita man nuglapa kag plancha ti amo to nagubra ko tita. Kabalo man sila nga nagabusong ikaw samtang nga nagaobra ikaw. Oo, balaan nila tita hasta mag 8 months ko balaan man sang amon namon nga gabusong ko tita. Okay, so okay lang sa ila. Oo, kay galaba plancha man lang ko tita, mo man lang na ubra ko. Okay. Pero dito ka pa nagapuli gyapon sa imong nga mother? Oo, tita. Sa Pasay. Tapos sa Las Piñas, may bali dito man mga tiya ko. Mga tiya ko sa Las Piñas. And then, nag-decide ikaw, no, nga ipapason mo to ang tatay sa imong mga bata? Oo, tita. Ano siya nga, ambal ko, maapas ka di, kay gusto ni nanay. Bala man nga dito siya, bala tita, magbata ko. Ti amo tayo, nag-apas siya. Okay. Pero dito siya, tita, sa utod siya, nagstay sa Fairview. So, ginapurlo pa masyara niya lang ka to sa balay sa nanay mo? Oo, kakato-kato lang siya ta. Tapos nakastay to siya muna to pag panugbata na ko bala. So, pag stay ya dito, kaso lang do, hindi, si nanay ano sa iya bala. So, layo ang buot ni nanay sa iya. Do, hindi siya bato ni nanay mo muna? Basta hindi siya ano ni nanay, hindi siya ano nga ano bala nga siya ang nakapabustong sakon bala tita. Doon di siya mabaton sa imo nga mother? Doon di siya feel sa imo nga mother? Oo, tita. Gaman? Ambot lang yung tita kay basta hindi siya ano. Kay dako gidguro expected sa akong titang nanay ko bala. Dako iyang expectation sa imo. Okay, so wala to siya gatiner sa imo, ginakadukaduan niya lang katito siya gapuli sa iyang utod? Oo, tita. Okay. So kumusta ang relationship nila sa una pa lang? Do okay man? Oo, okay man tita Galing sang muna to pag bata ko bala tita haw. Oo. Kumusta na ang inyong sitwasyon pagbata mo na? Bala mo pagbata ko tita nakita guro ni nanay nga wala siya bala ano nga wala siya gapangita pagi bala tita nga mag ano da ko sa financial bala tita. Why siya gahatag-hatag? Oo, wala siya ga ano nga sa nagbata sa ka mga bulong. Sa nagbata ka sino nagasto sa hospital? Si nanay tita tapos daw may kwarta man ko nga ano mo nga ginatigahan naman. Pagkatuloy ito sa Manila, why siya trabaho? Dito tita sa magulang niya, daw barato siya. Do may tiyanggi baligyan sila tita mo. So may sweldo siya. Ginataga-tagaan na siya sang utod naman tita. Okay. So bale, wala ka mo to yan nag-upod sang tatay sang imo nga bata, sang didto ka mo sa poder sang imo nga mother? Nag-upod kami tita, daw pila lang ka months, amo na to nga nakagwa na kami sa ospital, daw away kami sang nanay ko bala. Ay
ginaano ko nga, ginakampihan ko ang tatay sang bata ko. Kay ano ya, gusto ya nga gusto guro titang may income gid bala nga dako bala. So, daw feeling niya, daw kapabugat ang imo nga husband kay ti aside sa imo, may bata ka pa, tapos ang imo pagid nga tatay sang imo nga bata, and then wala sang ginabulig do amo sina ang iya nga ginaugtasan. Oo, tita, tapos amo na to nga sang pag-away namon nga nakat ang tatay sang bata ko, nagbalik ko sa utod ya, amo na to, wala na kami dayon kakitanay. Wala na siya dayon nagkato-kato. Alright. Tapos wala man siya may ginahatag-hatag. Wala, tita. So, ang mother mo, ang practically, amo ang nagasuporta sa inyo. Oo, tita. Pati inugbakal sa gatas? Ano pa to siya, breastfed pa ko, tita. Sang nag-ubra na lang ko, amo na to nga nag-decide ko nag-ubra, 3 months bata ko, nag-decide ko ubra. So, din mo ginbili ng imong nga bata? Nanay, tita. Nga hindi dito sa tatay? Kay may ubra man to siya, tita, kay may ginsudlan siya nga ubra pagbalik ito bala sa utod niya sa Fairview, nakaubra siya sa do market na bala, do Baligyan Ice. Ang mother mo wala niya obra, alam sa ilang balay? Bali, tita, ang mother ko, ang caretaker na da siya sa balay. Nga ginatinira namon, bali, sige sweldo ya da, tita. Tapos pwede kami mga bata magtiner. Mayo man, no? Ang nga mga amo nga nag-allow sa amo sila nga setup sa inyo. So, kumusta sa nag-decide ikaw nga magtrabaho? Kumusta ang inyo nga nanging sitwasyon? Kumusta ka man sa imo ginatrabahuan? Nagakaubra na ko, tita. Nag-apply ko sa agency mo, do pasulod balay. Tapos sa moto nga naka-amo ko in check. Tapos wala ko kabalo pag sulod ko, tita. Ginkuha ya cellphone ko to. Amo na to dayon, wala na kami. Oo, ginkuha ya, wala na to dayon kami communication ni nanay kung wala ko kapanugid kay nanay kung diin ko bala. Why siya kabalo kung diin ka nagaubra? Wala, tita, yawan to siya pangita sa akon gani, tita. Why ka nagpabalo nga dito ka maubra? Why siya yung idea? Oo, kay pag abot ko to dayon, tita, ginkuha dayon akong cellphone. So hindi man nami, wala ka communicate sa imong pamilya? Oo, garalain ko to gani, tita. Tapos kay syempre may bata ko bala na pilit. Tapos nagkapila si nanay magkatukat ko sa agency nga ginapamangkot sa kundiin banggit ako. Di wala sila kabalo ko no, tita, kundiin ko. Amba ko dira lang ko ya sa daw one station lang bala na sang MRT, dira lang ko na nakaubra. So lapit ka man lang tani sa ila. So stay in ka, wala ka man day off? Amo na to, tita, pag 1 month po naka-day off ko, tita. And then, amo to nakapamasyar ka sa inyo? Oo, tapos wala na ko dayon nagbalik, tita. So, mga gamit ko gani dito nabilin, mga gamit, naawidan niya kay pag gwapo, as in cellphone nang gidala ko, tita, kag kwarta. Kaya ginbalik ang cellphone ko. So tapos practically, 1 month lang ang imo nga pag-obra dito. Oo, tita. And then, amo na itong nagpuli ka sa inyo nga balay, and that's the only time nga nagkita ay ka mo sa mother mo, kag kabalo siya, kung diin ikaw nag-obra. So, kumusta ang sitwasyon nga naabtan mo sa imo nga bata, pagpuli mo? Baby ko, tita, kay 1 month, kid nga. Wala ko siya bala nakita. Tapos, amo to nga nagibe na si nanay kay kita ni nanay, niwang-niwang ako bala, tita, kay grabe obra ko dito. Di paano na, kay sige bayaan mong bata mo nagadedi sa imo? Wala na, tita, sila nagabakal gatas mga utod to. So nag-shift na lang kamo sa formula, kay ti wala man choice, kay ti inalan mo na nga maglakat para nga magtrabaho. But you said nga nagambalang mother mo, nagutman ang bata mo? Oo, tita, dito na siya na nugid na ay bata kay balaan mo ang utod ko nga isa ga obrati daw na langan siya bala mag-advance
cash advance. Ti amo to nga na nagpalas Piñas daw si nanay, tapos mangod ko nga babae nagbantay sa bata ko nga na tapos na wadaan gatas, tapos kindala na lang nila sa sa kantin, ipainom sang paigop sa bala. Pila edad sa bata? Ano na to siya, tita? 4 months. Okay. And then, ang imo naman niya nga tatay sang bata mo, wala na gid nakabalik-balik to after nga naglayo ay nakamula naman. Wala na, tita. And then, nga nag-decide ka nga kadtuan ang tatay sang imo nga bata? Kay wala gid siya nagkadto, tita, kay pila na kabulan bala hulat-hulat na namon nga makadto siya, wala gid siya nagkadto. Tapos amo to nag-decide ko nga makadto sa iya. Talang pa kami, tita. Anong naabutan nyo dito sa nagkadto ikaw sa iya? Amo tagin ko siya duging kumpronta ko siya bala nga nag-away mo gid king kadtuan bata mo. Tapos ambal ko kagutuman to bata mo, ambal ko. Tapos ipos na lang ta na, tita. Tapos amo to gintagaan niya kami kwarta. Pero wala ka nagpabalo sa imo nga mother nga makadto ka to sa tatay sang bata mo? Oo, tita, wala siya kabalo. Nga malakat kami. Nga way ka nagpabalo haw? Kay sa Las Piñas to siya, tita mo, bala mo, kita kato-kato to siya sa Las Piñas. Okay. Sa Pasay kami mo. So sa nabalaan niya, ano reaksyon niya nga nagkadto ka tuloy sa tatay sang bata mo? Nangakig siya, tita. Tapos na balaan niya, doon nanugid ko bala nga nagtalang kami. Nga grabe amon nga lakat. Kay doon na misplace ko sa nag-MRT kami abi, tita mong. Pero kung bus, balaan ko tani, nag-MRT kami kay amba ko para dasig lang. Tapos sa moto na nangakig siya. Gabi na kami to nag-abot, tita mong. Diin niya park, yung tampa ya ka? Pagsabtanay naman, tita. Nagsabtanay kami mo. Nga tuwa. Kaya ginaano ko nga hindi magkadto. Nga dapat tatay isang bata mo makadto de. Muna bala. Nga aka mo nagkadto dito. Okay. And then, is this the reason why nga ang naglayas ikaw sa poderes ng imo nga iloy? O tita, kay sa pilaman ka months binga tiner ko. Do may timing nga di makami nanay mag-intsindihanay, tapos ang uli na itong moto na may bata na ko daw naggrabe nag-away namon balakis aw. Okay. Amo to nga do nag-decide na ko nga malakat kami, tita. Alright, sige. Stay put ikaw sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan mo kami ha kung ano ang imo nga nadangtan sa ginbitbit mong imo nga bata nga naglayas ka mo sa poderes ng imo nga mother. 42 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Mga kabombo, nag-iistorya kita diri sa aton nga winner, si Fighter Mom sang Iloilo. Magaparumarik ang KLP pagkatapos ng gids ng pila kami importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains, kag seafood. Minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Balikan natin si Fighter Mom. So bali naglayas ikaw sa poder sang imo nga iloy, kinaglain ng imo nga buot because kinakigan ikaw kag napatupaan niya ikaw. And then bit mo man ang imo nga 4 ka bulan nga anak. So diin ka mo nagkadto kag ano ang natabo sa inyo? Ano ang inyo nga nadangtan? Bali tita, ko sa utod ko nga mapadulong kami sa bus nga mapa-Fairview kami. Tapos amo na to nga nagkadto kami sa Fairview, nakikibot ba na ang tatay sang bata ko nga na dito kami nagbalik kami bala. Tapos may dala na kami nga gamit, ambal ko. Naglayas kami kay nanay. Ambal ko. Din kami matiner. Ambal ya, hindi man kami tukuno pwede sa iya. Nga man? Kay nagstay-in na siya kuno tita. Nagstay-in siya. So wala ka mo katuan? Wala tita. Katugani kay wala kami katuan. Okay. Tapos nadumduman ko. Tiyo ko sa nabotas kay natutulan ko man to tita kay nakakatom ako dito mo. Kaya mo to nagbintagaan niya kami kwarta tapos nagbalik kami sa nagpanabotas kami. Tapos abot to sa nabotas, gabi na kami tita nagabot to. Okay. Tapos sang na ni papa, bali tiyo ko na tita nga dito kami. Gin kantuan. Bali daw boarding house sa nila tita mo. Kaya mo to nga nagibio kay papa nga naglayas kami kay nanay. Hindi kami ka stay anay ridya. Balko, katiner. Tapos kasulang dugay nag-abot ang sawaya. Gabi pangakig sang sawaya tita. Hindi luya? Oo nga, hindi kami pwede dito. Nga hindi kuno kami pwede to. Uli ka to kay nanay mo, balik ka to kay nanay mo. Pero ibi ko kay papa nga sa tiyo ko nga ma-stay lang kami tita kay matawag ko kay tatay or kay lulo sa diri sa Gimaras nga mapuli kami, ibuligan niya kami. Pero gaano gid ang saway nga hindi kami pwede to. Pero nakatulog kami to tita sa lang kagabi. And then pagkaaga gin pahalin gid ka mo? Pagkaaga gin ambasang tiyo ko ari kwarta ang balik ka to kay nanay mo, hindi ka lang manugid kay mama mo nga gintagaan ta ka kwarta ha. Tapos gibi ko kay papa nga hindi na ko magbalik to kay nanay. Ambal papa tidin ka mo makadto, amba ko bala na pa malakat kami. Amo to nga paglakat na mo na decide ko tita nga makadto sa Baklaran na lang kami makadto. Baklaran nga simbahan. Nga dito mo yung desisyon na niya magkadto? Dito ko tita kay
gusto ko nga mapasimbahan. Do nag ano lang sa ano ko nga sa simbahan. Gusto ko makadto amo to nga do gusto ko lang dito makadto nga amo na bala. Dito kami matiner na nag-abot namon sa Baklaran tita. Nabakal ng ko gatas. Diaper bata ko. Bala na tubig. Dito kami matulog. Amo na plano mo, dito na lang kamo matulog. Oo, dito na lang kami tita matulog, bala na. Tapos pangamuyo ko nga daw blanco gi ko tita mo daw. Ano bala tita nga daw wala kakatuan. Nga daw wala kakatuan kay nangayo man ko bulig sila ni tatay sa dire nga pamasayan nila kami kay wala ko kwarta tita mo. Okay. Pero wala nila kami man nabuligan. Di amo to nga dito kami sa simbahan. Gabi ano ko tita nga pangamuyo o nga makalampuwas kami bala. Nga, Is it true tao lang balat. Nagsulod sa isip mo nga ibilin mo na lang to bata mo? Oo tita, nag-ano ko nga daw naisipan ko nga bilin ko bata ko amora bala. Pero gapang imbabaw man tita ang pagpalangga ko sa bata ko nga kag gasarig mo ko sa Ginoo nga hindi na kami pagpabayan. So wala na dayon nga ginbilin mo tong bata mo. Oo, tita, wala na dayon. Tapos, amo na to, gabi na nag-decide ko nga i-text ang pakaisa ko nga dito man sa Maynila. Nga anugid kami nga ara kami sa Baklaran, bala nga simbahan. Tapos, ambal na gabi-ero, nag-ano ka mo dyan. Aba ko dyan kami maturog kas, naglayaso kay nanay. Tapos, ambal na, naglayas ka, mako basta lang kasi ito hindi ko na anong batasan ni nanay ito hindi ko na maano pala. Tapos amo to nga siya nga hindi ka mo da matulog kadto kay manang to sa Paranaque. Kontakon ko si manang sa Paranaque nga sugaton niya kamo da. Pero sang dugay-dugay nga tawag siya balik nga kami na lang kuno makadto dito tita. At least dolipay ka na kay may masapupo sa inyo, may pwede ka mo nga matulugan nga duha sa bata mo. Oo tita, grabe ibi ko nga tapos ga kontak man to ang tatay sang bata ko kag ang nagkontak man ang iya nga bayaw nga balik ka mo di sa sa Fairview. Do na guilty man siya. Oo, pero bako hindi na da kami magbalik. Okay. Kay galain man bala buot ko tita kay do feeling ko bala do wala may sa kon bala. Do wala may intindi, may gapulik sa kon tapos pati siya bala nga tatay sang bata ko. Do wala nangita way nga mabuligan kami. Okay. So ato ka na sa pakaisa mo. Mga gabi na to kami tita nag-abot dito na ginapa siya kami daw sa iskinita lang na bala tita ginapa siya kami sa tricycle. Kay gabi na to alas 9 na to guro. Gabi akos ko sa pakaisa ko nga gabi ko tapos sambalya dali mapuli na ta amo to. Pag-abot ko to ginistoryahan ko siya bala tita nga muna natabuaw. Nga nagambal siya nga gabi man si nanay mo ambakos kilang ka sala ko man nga nag-apas ko ti sila. Baya amo to pagkaaga nagkontak liwat ang pakaisa ko nga uto dya tita nga kas gusto mo puli sa Luilo pero dito ka lang sa San Joaquin kay nanay nga kay wala to siya upod. Kaya mo ko sige kas nag-okay ko tita para makapuli lang kami bala. So mo nang rason nga nakapauli ikaw diri dito kagid man nagstay sa San Joaquin. Oo, dito kami tita, dito na nabunyagan bata ko gani. Di paano sang nabalaan sang mother mo nga naglayas ka and then ari ka na diri sa inyo? Wala na ko communication sila tita. Tutuod wala na ko communication. After sang pagpuli mo di? Until now? 7 years old na bata ko sang nakita ya. Napuli di sila. Kumusta? Nag-okay hi man ka mo? Gabi hako siya sa bata ko, 7 years old na tita. Tapos na may na ko may nakapamana na ko. Sang nagpuli sila mong. Okay. Anong natabo sa inyo sang tatay sang imo nga anak?
Ano kami tita, nagbulaganay kami, 4 years old na to sang bata ko, gin daw ano ko nga mabulag na lang sa iya bala tita, kay wala naman siya, wala siya bala ano tita sa iya nga bata. Basta subong Gasustento man gani siya tita. sa 4 years nga to, gasustento man siya. Wala tita, hasta subong tita, hasta subong sa tutuod lang, wala na siya ga ano sa bata ya. So bali pagpuli nyo di sa 4 years kayo na kamo pa nga duwa. Bisan wala siya Oo, nagasustento. And then nag-decide ikaw nga hindi ka nagid sa iya. Oo, kay balaan mo tita, pag 1 year old sang bata ko, nagubraman ko mong, nakaubra ko sulod balayman, amoto nakabulig-bulig sa amon. Kaya may naluoy man sa amon nga daw bali utod siya. Utod siya. Nga kung gusto ko mag-ubra, bantayan nila bata ko. Kaya amoto nag-ubra ko tita. Okay, fast forward to today. Kumusta ka na? Okay lang tita, ang bala nga dumi ginatawag ka happy man ko tita kay dumi ginatawag na ko nga pamilya bala tita. So bali nakakita kaya sang partner mo di subong, ano na bana mo na gid na siya, nakasal na ka mo nga. Oo tita. Oo, kasal that's na kami good. tita, tapos may 3 na kami kabata tita, tapos akon bata 14 years old ron tita, jaman gyapon kanakan tita. Atong subang mo nga bata nga kuntani ibilin mo sa simbahan. Oo. So 14 Gisagan anyos ni na tita. subong. Oo, gisagan ni gambal ko gani siya. Nung kung gimbilin ta ka guro sa simbahan sa Baklaran, hasta subong guro ginapangita takaw. Adlaw man naratan na. Mayo lang kay ti nasanagan ikaw no, nga wala mo ginbilin tong bata mo. Ano siya, laki bayi? Laki tita. Lalaki ang imo nga anak. Kamusta na siya subong? Ano nga year na Guys, siya? wila tita. Grade 9 na siya tita. That's good. Di kumusta man ang imo nga bag-o nga family? Kag siya man, wala gid problema? As in, ginakabigid siya, ginapalangga man siya bilang tunay nga anak? Sa imo Oo nga tita, husband? wala siya, balaan man sa husband ko tita, tapos baton man siya tita, wala. Bisan pamilya sa husband ko tita, kabig sa iya, ako tita. So, tuod-tuod gid nga anak. Ano balita mo sa iya nga tatay? Sa Manila tita. May pamilya naman? Wala, gyapon tita. Nakakitay na sila? Sang nakapuli di si Papay tita, nagkitanay man sila, tapos nagbalik naman si Papay sa Manila mo to, wala na sila nagkitanay. Pero daw arabala nga do hindi man nga kay si Papay daw mas pa siya gani sa bana ko subong. Mas close siya sa iya nga stepfather nga amo nang imo nga bana subong. Okay, kung iya nga tita, ginaintindi man niya siya ni Tito ya, kung ginaano niya. Tingin na suportahan siya sa iya nga tatay subong? Wala tita, sa tutuod lang sa subong wala. Mayo pa mga tiya ya gani tita, gabulig sa iya mga tiya ya, pero ang si Papa ya wala gid. Ti may idea ka ano wala tiyagon sang imo nga anak towards his father? Kisar tita, gapanugid na siya nga naga-video call si Papaya, pero ang balya wala ya kuno ginasabat. So daw may lain siya sang buot? Siguro tita, pero wala ko man na siya tita ginatudloan gid nga kay gambal ko papa mo man na gyapon. So let's hope Sige lang, ama ko. Mag-reach out man ang iya nga father, no? Para nga maka-build sila sang father and son relationship. Well, Fighter Mom, sa mga naagyan mo, ano ning imo gid nga natun-an nga nagdukot gid sa imo nga isip kag nangin gabay man sa imo nga pagpangabuhi subong? Siguro tita, pagka ko lang guro, salig sa Ginoo kag maging pakabakod sa mga pagsubok bala nga abot sa akon. Hasta subong tita, damo pagsubok kaabot, pero ginakaya ko ra tita para sa kabataan ko tita, kag sa pamilya ko tita. Alright. Can you say nga mas better na subong ang relationship mo sa imo nga mother? Oo tita, kay dire man siya subong tita, nagpuli na siya tita. Pero so may kita ay na siya nga iban. May na siya bala, may bana na siya nga iban, tapos si tatay may bana man nga, may sawa man nga iban. So may dire man kanya-kanya sila sa Kimarat family. tita. Oo tita. So may kanya-kanya na gid gali nga family. Oo tita. But it's good. Kung sa tita,
daw mga memories na lang bala natabo nga do kung saan anak kung saan mo kadlawan mo lang bala tita nga nalampuwasan mo lamang bala na lang. tanan. Oo, kag nalampuwasan mo bala tita nga Yes. tabo si mo pero amo gina ang pinakaindi ko gimalipatan ng paglayas na mo kay nanay. I Gid na see. ang But I guess the best decision ever nga imo nga ginhimo is that wala mo ginbilin ang bata mo to and wala mo gid siya ginpapalayo sa imo. Oo, Because tita mo, you tita. understand no kung how it feels nga layo ka sa imo nga ginikanan. And so that's why Oo, wala mo tita. gin-allow nga ti ma-experience mo Wala na sa imo nga anak. Wala ko gid na ano nga dugin may gahutik sa akon nga isa nga bilin ko bata ko may ara may sa isa nga do hindi pagbilin namo na pala salig lang sa Ginoo nga buligan niya ka. Tiway ka man na ginulsol sa imo nga gindesisyon nga ginbit-bit mo bata mo. Wala gid tita bisan damo na ko na agyan kami duwa nga sang kami lang nga duwa wala ko na ginulsol tita wala og gid siya gin ano nga kung ano pag bisan kay papa ya gani wala ko siya ginhatag kay ginakuha na siya sang una pero wala ko siya ginhatag. That's good because now you have each other. And now he has a family, no? Nga makabig nga iya. Kag miyembro gid siya, kag baton gid siya bilang anak. Thank you Oo, very tita. much gid sa imo fighter mom sa istorya nga imo nga gin-share diri sa aton. Salamat gid. Nagdaog ikaw 1,000 Thank you, tita. pesos nga cash and you can get it on Monday. Kabalo ka naman kung paano ini nga ma-claim. Alright? Oo tita, thank you. Sige. Thank you, God tita. bless you. And there you God have bless. it. Mga kabombo, ang aton nga winner, si Fighter Mom sang Iloilo. I am about to announce ang ato naman nga panibago nga winner para sa sini nga semana. But before that, sa mga may araman nga mga stories dira nga luyag nga ipasakop diri sa kahapon lamang program. Pwede gid nga ma-email ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man isulat and then ipadala care of. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa aton nga winner para sa sininga semana. Salamat anay sa tanan nga mga letter senders naton nga wala gid no nagaka-kapoy kag very inspired nga mag-share sang ilang mga istorya diri sa kahapon lamang program. Thank you gid for giving us inspiration and for giving us something no to smile about and something also to ponder on sa mga istorya nga inyo nga ginapalabot diri sa aton. But before I go, ginapahibalo lang kamo sa mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana. Today is July 2, Saturday. May concert at the Plaza, ang inyong paborito nga weekend musical entertainment nga mag-feature karon sang The Technocrats Band kag ang ilang nga wide variety of songs, old and not so old. Sa 2 ka oras nga musical show, mag-aumpisa ini alas 6 sa gabi. Siyempre, may napulo ka mga Plazuela di Iloilo mugs nga iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Kag pagkabuas, July 3, bukas ang ganahan sa Latolda sa mag-attend sang regular Sunday Mass. Las 11 ini sa aga. Pangamuyuan ta nga kita nga mga Filipinos ang padayon nga mangin mabakod sa ato nga pagtuo sa tunga sa mga pagpanghangkat kag problema. Plazuela di Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Congratulations sa aton nga winner to win 1,000 pesos in cash kag i-arrange naton ang pag-interview sa iya this coming Saturday. That would be July 9. Alright. So congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner para sa sining semana. Wa isang liwan, Joy sang probinsya sang Iloilo. Again, congratulations gid sa imo, Joy sang probinsya sang Iloilo. And with that, mga kabombo, nagapasalamat gid ako sa inyo tanan. Magabalikay kita naman sa Lunes nga adlaw. So I hope you are going to enjoy your weekend. And I hope this weekend matapos yun na ang inyong mga istorya para sa KLP. Salamat gid sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang